Ang marmol na sahig ng hotel sa langit ay sobrang kinis na nakikita ko ang refleksyon ko rito, baluktot at nanginginig tulad ng nararamdaman ko sa loob. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos ko ang mga kahon ng pastry. Ang mga sulok nito ay sumasaksak sa palad ko ng sapat para masaktan. Pinukus ko ang isip ko sa sakit na yon. Kahit ano para maalis ang lumalalang panik na kumakamot sa dibdib ko. 3 buwan na akong naghahatid ng pasadyang panghimagas dito. Palagi sa pasukan ng serbisyo, palaging hindi nakikita. Ngayon, pinaikot ako ng mga tauhan sa kusina sa pangunahing lobby dahil sa isang emergency sa tubo sa likurang pasilyo. Siyempre, para hindi pa mas lalo maging komplikado ang buhay ko, nang hindi dumaraan sa lugar kung saan baka makita ako ni Braden. Ang lobby ay nakalatag sa harap ko na parang pagsubok. May matataas na kisame at mga kristal na chandelier na sumasalamin sa liwanag at ikinakalat ito na parang confetti. Ang hangin ay mabango ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak mula sa napakalaking hanay sa gitnang mesa. Sumiksik ng bahagya ang sneakers ko sa perpektong sahig na yon, inihahayag ang presensya ko, minamarka akong hindi nararapat na rito. Ibinaba ko ang ulo, binibilang ang mga hakbang, 23 papunta sa elevator. Pagkatapos, maari na akong maglaho papunta sa kusina ng penthouse, ihatid ang mga makaron at tartlet ko, kunin ang bayad ko, at maglaho pabalik sa maliit kong ligtas na mundo. 23 hakbang. Kaya kong gawin iyon. Aurora. Ang boses ay nagpahinto sa akin sa kalagitnaan ng hakbang, nanlamig ang sikmura ko. Ang pamilyar na tenor, na may bahagyang lasang alak sa gilid, na nagpapatuyo ng dugo ko sa lamig, hindi ako lumingon. Baka kung magpapatuloy lang ako sa paglalakad, akala niya nagkamali siya. Baka sa pagkakataong ito lang ay yumuko ang realidad pabor sa akin. Aurora, hintayin mo ako. Alam kong ikaw yan. Alam kong ikaw. Mga yapak sa likuran ko mabilis at determinado, tumitibok ng malakas sa lalamunan ko habang mas hinigpitan ko ang kapit sa mga kahon ng pastry at pinabilis ang paglalakad. 15th hakbang papunta sa elevator. 15 hakbang na lang. Huwag mo akong balewalain. Dinakma ng kanyang kamay ang aking balikat, iniikot ako ng may sapat na puwersa na muntik ko nang maibagsak ang mga kahon na maingat kong inayos. Katulad si Braden ng hitsura niya, 6 na buwan na ang nakalipas nang sa wakas ay nakatakas ako. Gintong kayumangging buhok na masyadong pinaganda ng produktong pang-estilo, maputlang asul na mga mata na dati mukhang mabait, ngunit ngayon ay tila kalkulado. Suot niya ang mamahaling suit, malamang binili gamit ang pera ng mga magulang niya dahil hindi siya nanatiling nagtatrabaho ng higit sa 3 buwan. Ang pamilyar na amoy ng sobrang pabango niya ay nagpagulo sa sikmura ko. Kailangan kong ihatid ang order, sabi ko. Buong pagmamalaki na bahagya lang ang panginginig ng boses ko. Pakiusap, pakawalan mo ako, pakawalan kita. Matalim at mapait ang tawa niya. Parang, ako pa ang papakawalan mo. Bigla ka na lang nawala isang araw, binlock mo ang numero ko, tumangging sagutin ang pintuan. Dapat ikakasal tayo, Aurora. Hindi naman talaga tayo dapat ikakasal. Umatras ako ng isang hakbang, sinusubukang lumayo sa kanya. Ibinalik ko na ang singsing mo. Ipinalito ko na lahat sa liham ko. Liham mo? Inilura niya ang mga salita na parabang masangsang ang lasa. 2 taon tayong magkasama at tinatapos mo lang sa isang liham. Alam mo ba kung ano ang naging itsura ko dahil diyan? Paano nag-react ang nanay mo? Paano nagtawanan sa likod ko ang lahat sa club? Ang tungkol kay Braden ay palaging bumabalik ang lahat sa kanya. Sa kanyang imahe, sa kung paano naaapektuhan nito ang kanyang katayuan sa mga taong hindi naman dapat pinapansin ang opinyon. 2 taon kong sinubukang paliitin ang sarili para umangkop sa kanyang pananaw ng perpektong kasintahan, nag-bake ng magagarbong panghimagas para sa kanyang mga networking event, ngumingiti sa kabila ng kanyang banayad na pagpuna tungkol sa aking hitsura, aking karera, at aking mga kaibigan. Ang araw na lumipat ako sa sarili kong munting apartment, sa itaas ng panaderya kung saan ako nagtatrabaho, dala ko lang ang mga dinala ko sa relasyon, ang unang pagkakataon na nakahinga ako ng malaya sa loob ng ilang buwan. Pasensya ka na't nasaktan ka, sabi ko. Pinipilit kong maging kalmado kahit mabilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi tayo bagay sa isa't isa. Alam mo yan. Ang alam ko may utang kang paliwanag sa akin, isang totoo, harap-harapan. Bigla niyang iniunat ang kamay at hinawakan ang pulso ko. Hindi sapat na higpit para magkaroon ng pasa. Hindi kailanman sapat na higpit para mag-iwan ng bakas. Masyadong matalino si Braden para gawin iyon. Pero sapat ang tigas ng pagkakahawak niya para ipaalam na hindi ako aalis hanggat hindi niya pinapayagan. Nanganganib na nanginig ang mga kahon. Papabagsakin mo to.
at nagkakahalaga sila ng $300 na hindi ko kayang palitan. Siguro dapat inisip mo na yan bago mo ako pinahiya. Nangitid ang paningin ko. Unti-unting naglabo ang lobby sa paligid namin habang ang pokus ko ay tumitindi sa kanyang kamay sa pulso ko, sa pamilyar na pakiramdam ng pagkakulong. Ganito na palagi. Ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang mga damdamin, ang kanyang kontrol na nakasuot ng balat kayo ng pagmamalasakit. Nangako ako sa sarili ko na hindi na muli. Hindi ko na muli papayagang may magpababa sa akin ng ganito. Bitawan mo ako. At ang mga salita ay lumabas ng mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Sapat na matalim para mapatingin sa amin ng isang nagdaang mag-asawa. Nagbago ang ekspresyon ni Brayden. Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya pero hindi binitiwan. Nag-iingay tayo dito, Aurora. Ayaw mo ng gulo. Sumama ka na lang sa bar. Mag-uusap tayo ng maayos bilang mag-asawa at saka ka na maghahatid. Ayaw kong makipag-usap, sayang. Muling humigpit ang mga daliri niya. Hindi mo pwedeng basta na lang umalis pagkatapos ng 2 taon nang hindi mo binigyan ng closure. 10 talampakan lang ang layo ng elevator. Kung makakalaya lang ako, kung mararating ko lang ang mga pintuan bago niya ako maabutan, makakatakas ako sa bangungot na ito. Biglang naging masyadong mainit at masikip ang lobby. Ang magandang lugar ay nagiging bitag. Brayden, pakiusap. Kinamumuhian ko ang nanghihinging tono ng boses ko. Kinamumuhian kong muli niya akong pinababa sa ganito. Nagtatrabaho ako, matatalo ako sa kontratang ito kung mahuhuli ako. Isang inumin, 30 minuto, tapos papalampasin na kita. Pareho nating alam na kasinungalingan iyon. Ang 30 minuto ay magiging 1 oras, tapos 2, tapos gusto niyang kumain ng hapunan, gusto niyang ipaalala sa akin ang mga lumang panahon, gusto niyang pahinain ang aking pagtanggi hanggang sa pumayag akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nakita ko na ang paulit-ulit na pangyayaring ito dati. Naranasan ko na ito ng paulit-ulit. Nagmadali ang mga mata ko na lumusot sa kanya, naghahanap ng tulong, ng seguridad, ng sino mang maaaring makialam. Maingat na lumayo ang mga mata ng tauhan ng hotel. Sanay silang huwag pansinin ang maliliit na alitan sa pagitan ng mga bisita. Nanatiling malayo ang mga nakaayos na tao sa lobby. Ayaw makisangkot sa drama ng iba. Mag-isa na naman ako. Ang pagkaunawang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Mabilis akong umikot. Pinakawalan ng kapit niya gamit ang galaw na itinuro sa akin ng kaibigan ko sa klase ng self-defense na pinuntahan ko matapos ko siyang iwan. Nanganganib ang pagkakahilig ng mga kahon ng pastry, pero nagawa kong patatagin ang mga ito habang umiikot palayo ako. Kumikiskis ang sneakers ko sa perpektong marmol habang tumatalon ako patungo sa mga elevator. Aura! Humalingaw-ngaw sa lobby ang sigaw ni Brayden. Pinindot ko ng malakas ang pindutan, minsan 2 beses, 3 beses na parabang mapapabilis ang pagdating ng elevator. Sa likod ko naririnig ko ang paglapit ng kanyang mga hakbang. Ipinakita ng refleksyon ko sa pinakintab na pinto ng elevator ang isang dalagang may magulong mga mata at may mga bulaklak na nag-aalis pa ng alikabok sa kanyang itim na buhok mula sa pagbe-bake ngayong umaga na nakakapit sa mga kahon ng pastry na parabang mga kalasag. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto kasabay ng malumanay na tugtog na parang kaligtasan. Tumalon ako pasulong ng hindi tumitingin, desperadong makarating kahit saan na hindi siya naroroon. Para may pinto ng metal sa pagitan namin, para magkaroon ng sandali para huminga, mag-isip at planuhin ang susunod kong pagtakas. Bumangga ang balikat ko sa isang bagay na solido, mainit at hindi gumagalaw. Nagsimulang bumagsak nang hindi maiiwasan ang mga kahon ng pastry patungo sa sahig. May malalakas na kamay na humuli rito, hinila mula sa pagkakahawak ko ng nakakagulat na bilis. At pinatatag ang mga ito bago pa man may masalantang kahit isang makaron. Natumba ako pa atras, nakatingala sa lalaking nabangga ko ng may sapat na puwersa para masagasaan ang mas maliit na tao. Hindi siya maliit. Ang estranghero ay hindi bababa sa 6 na talampakan ang taas, malapad ang balikat sa paraang nagpapahiwatig ng tunay na lakas at hindi pagmamayabang sa gym. Ang kanyang charcoal na suit ay perpektong gawa, ang uri ng pagkakagawa na natutunan kong kilalanin mula sa mga fashion magazine ni Brayden. Bagaman ang mamahaling damit ni Brayden ay palaging mukhang costume, ang lalaking ito ay suot ang kanyang damit na parang pangalawang balat. Madilim na buhok na nakasuklay pabalik mula sa isang mukha na tila inukit sa bato. Puro matutulis na anggulo at matitigas na linya na dapat sana'y malamig, ngunit sa halip ay may kakaibang pang-akit. Ngunit ang mga mata niya ang nagpapatigil sa hininga ko. Madilim at matalas ang titig na tila tumatagos sa akin kaysa tumitingin lang. May dalang bigat na hindi ko mabigkas.
Isang grabidad na bigla nitong pinataba ang hangin sa pagitan namin. Pasensya na, hingal ko habang iniuunat ko ang kamay para kunin ang mga kahon ko. Hindi ko nakita na hindi ako nakatingin. Aurora, bumalik ka rito. Ang boses ni Brayden ang sumira sa sandali. Hindi nag-iisip, bigla akong sumugod papasok sa elevator, ang katawan ko ay kumilos batay sa purong instinct. Tumabi ang estranghero, hawak pa rin ang mga kahon ng pastry ko nang may nakakagulat na pag-iingat para sa isang taong mukhang hindi pa kailanman nakapaghurno ng kahit ano sa buong buhay niya. Pakiusap, bulong ko. Ang mga mata ko ay tumitig sa kinaroroonan ni Brayden na ilang talampakan na lang ang layo. Pakiusap, kailangan ko. Ang tingin ng estranghero ay dumaan sa akin patungo kay Brayden. May isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit nawala agad kaya inakala kong imahinasyon ko lang. Pagkatapos gumalaw ang kanyang kamay, pinindot ng mahahabang daliri ang pindutan para magsara ang pinto. Sandali. Itinulak ni Brayden ang kanyang kamay pasulong, sinusubukang pigilin ang pagsara ng pinto. Ngunit gumalaw ang estranghero, hinarangan ng kanyang katawan ang pasukan, matangkad at hindi matitinag. Sumara ng dahan-dahan ang mga pinto na may banayad na tunog na pakiramdam ko'y pinakamagandang tunog na narinig ko kailanman. Sa unti-unting lumiliit na siwang, huling nasilayan ko ang nagagalit na mukha ni Brayden. Gumagalaw ang bibig niya sa mga salitang hindi ko naririnig at ayaw kong pakinggan. Biglang gumalaw ang elevator, pataas kami nito at ako'y sumandal sa likurang pader. Biglang nanlambot ang mga binti ko at hindi na ako makatalakad. Bumibilog ang puso ko sa dibdib ko ng sapat na para masaktan. Nagawa ko na. Nakaligtas nga ako pansamantala. Salamat! Ang nasabi ko habang nakatingin sa lalaking mahigpit pa ring hawak ang mga kahon ng pastry ko nang hindi inaasahang lambing. Nang makita ko siya ng malapitan, napansin ko ang mga detalye na hindi ko napansin dahil sa pagkabahala ko. Isang maliit na peklat sa gilid ng panga niya, pilak na cufflinks sa mga pulso niya, ang banayad na amoy ng sandalwood, at isang bagay na mas madilim, mas mabango, at mas mapanganib. Pasensya na sa pagbangga ko sa'yo at sa paghila sa'yo sa kalat ko. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Ang matitinding mata niya ay tinatala ang mga detalye ng may parehong husay na ginagamit ko sa pagdekorasyon ng cake. Hinahanap ang mga depekto at kawalang pantay. Pagkatapos nakakagulat, yumuko ang kanyang bibig sa isang bagay na maaring kaluluwa ng isang ngiti. Ligtas ang mga kahon. Mababa, kontrolado ang kanyang boses na may accent na hindi ko matukoy. Marahil Italiano, marahil mula pa sa silangan. Iyon ang tila pinakamahalaga sa iyo. Tumawa ako, mataas at nanginginig ang tunog. Hindi lang mga kahon yan, pera yan para sa grocery ng 2 linggo at dahilan kung bakit nandito pa rin ako sa kontratang ito. Bumaling siya sa mga lalagyan ng pastry saka bumalik sa akin. Anong palapag? Kusina ng penthouse, sabi ko. P sa tingin ko. Karaniwan, sa pasukan ng serbisyo ako pumapasok. Nagbago ang ekspresyon niya, may kumislap sa madilim niyang mga mata. Ang penthouse. Oo, naghahatid ako para sa isang pribadong pagtitipon. Isang tech executive siguro na nagdiriwang ng isang deal o kung anuman. Napagtanto kong nagwawala ako sa kakapagsalita, nagkakandara pa ang mga salita habang unti-unting nawawala ang adrenaline sa katawan ko. Gumagawa ako ng pasadyang panghimagas para sa mga event. Hindi karaniwang dito pero kilala ng head chef ang boss ko at siya ang nagrekomenda sa akin. At siguro sobra-sobra na itong impormasyon kaysa sa kailangan mo. Aurora. Ang pagbigkas niya sa pangalan ko ay nagdulot ng paghihigpit sa dibdib ko. Hindi tulad ng pagkakasabi ni Brayden na may pagmamay-ari at pamilyaridad na hindi niya karapat-dapat. Iba. Parang tinatakam-takam niya ang mga pantig, sinusubukan ang bigat nito. Narinig mo yan, sabi ko nang hindi naman kailangang sabihin. Narinig ko nga, ex-fiancé ko siya. Dati kong fiancé. Maliban na lang na hindi naman talaga kami engaged dahil ibinalik ko ang singsing. Nagsasalita na naman ako ng walang patid pero ang matatag niyang pagtitig ay tila hinihila ang mga salita mula sa akin. Tinapos ko na ang aming relasyon, 6 na buwan na ang nakalipas at hindi ko na siya nakita mula noon at talagang hindi ko inasahan na nandito siya ngayon. Maayos na umakyat ang elevator habang tumataas sa digital na display ang mga numero ng palapag, 10, 15, 20. Madalas ba kang habulin niya sa mga lobby ng hotel? Tanong ng estranghero. At may narinig akong kakaiba sa kanyang tono, isang lamig at talas sa ilalim ng kalmadong panlabas. Hindi, maingat akong iniiwasan ang mga lugar na maaring kinaroroonan niya. Masamang swerte lang ngayon, yumakap ako sa sarili, bigla akong nanlamig kahit na kontrolado ang klima. Susuko rin siya sa huli, palagi naman hanggang sa hindi na. At saka uulitin muli,
Biglang umuga ang elevator, may umalingaw-ngaw na garalgal sa maliit na espasyo. Namatay sindi ang ilaw ng isang beses, dalawang beses, saka nanatiling mahinang ilaw pang emergency. Namatay ang display sa sahig sa 23, hindi na kami gumagalaw. Anong nangyayari? Itinulak ko ang sarili palayo sa pader, muling sumiklab ang dati kong panik sa ibang anyo. Nanatiling hindi gumagalaw ang estranghero, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon habang kalmadong inilapag ang mga kahon ng pastry ko sa sahig at pinindot ang call button. Walang nangyari. Sinubukan niya ang iba pa. Wala pa rin. Naipit tayo, bulong ko habang unti-unting sumisirit sa akin ang katotohanan. Nakabara tayo sa elevator. Hinugot niya ang telepono niya at ang screen ay naglabas ng asul na liwanag sa kanyang mukha. Walang signal? Siyempre wala, dahil hindi pa naman masyadong komplikado ang araw ko. Nakaligtas ako kay Braden para lang maipit ang sarili ko sa isang metal na kahon na nakabitin daan-daang talampakan sa itaas ng lupa kasama ang isang estranghero. Isang estranghero na ngayon ay pinag-aaralan ako ng ganoong nakakabahalang tindi na parabang ako ay isang palaisipan na pinasyahan niyang lutasin. Gaano katagal sa tingin mo tayong makakulong dito? Tanong ko. Pinipilit kong panatilihing matatag ang boses ko. Inilagay niya pabalik sa bulsa ang telepono niya nang may sinadyang kalmado. Maaring ilang minuto, maaring ilang oras. May emergency protocol ang mga elevator ng hotel. Pero iba-iba ang pagpapatupad. Oras. Maaring makakulong ako rito ng ilang oras kasama siya. Humilig ang estranghero sa pader ng elevator nang may ginhawa ng isang sanay maghintay na matiisin. Hindi kailanman lumayo ang kanyang maiitim na mga mata sa mukha ko. So, sabi niya, ang boses niya ay may bahid ng tila pag-aliw. Istorya mo sa akin ang tungkol sa mga dessert. Nasulit ang 2 linggong pambili sa grocery. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng natrap na elevator at ni Braden na nasa ibaba, at ng kakaibang tindi ng lalaking kakakilala ko lang, napagtanto kong tumatawa ako. Tunay na tumatawa sa unang pagkakataon sa loob ng tila mga taon. Nagbuhos ang ilaw pang emergency ng anino sa kanyang mukha na hindi nagpalambot sa kahit ano. Kung tutuusin, ang mahinang liwanag ay nagpatingkad pa sa kanyang pagiging mapanganib na nagbigay diin sa matutulis na anggulo ng kanyang mga pisngi at sa hugis ng kanyang panga. Dapat ay natakot ako ng husto na nakakulong dito kasama ang isang estranghero na hindi ko man lang alam ang pangalan. Sa halip kakaiba ang aking kalmado, mas ligtas ako sa loob ng metal na kahon na ito kaysa sa lobby kasama si Braden. Ang mga panghimagas, sabi ko, nagpapasalamat sa isang normal na paksa na maari kong pagtuunan ng pansin. Lavender macarons na may honey buttercream, raspberry tartlets na may dark chocolate ganache, at maliliit na opera cakes. Lahat ay klasikong teknikang Pranses, pero nagdaragdag ako ng sarili kong timpla. Tinuro ko ang mga kahon na iniligtas niya. Ang mga makaron ay may totoong lavender mula sa hardin ng lola ko na ako mismo ang nagpatuyo. Mas tunay ang lasa kaysa sa extract. Tinuruan ka bang maghurno ng lola mo? Tanong niya ng basta-basta, pero ramdam ko ang tunay na kuryosidad sa likod ng mga salita. Tinuruan niya ako ng lahat. Lumipat siya mula sa Provence nang siya'y 20, nagtrabaho sa mga panaderya sa buong New York hanggang sa nakapagtipid siya ng sapat para magbukas ng sarili niyang lugar. Ang pamilyar na kwento ay nagpagaan ng aking kaba. Hinayaan niya akong tumayo sa bangkito sa tabi niya. Sumusukat ng mga sangkap. Natututo ng mga ratio sa pakiramdam kaysa sa mga numero. Sabi niya, ang pag-bake ay tungkol sa intuisyon gaya ng pagiging eksakto. Nakaraan na. Tumango ako, nilunok ang bigla ang pagkasikip ng lalamunan ko. Pumanaw siya 3 taon na ang nakalipas. Iniwan niya sa akin ang kanyang mga libro ng resipe at isang napakatiyak na utos na huwag aksayahin ang talento ko sa pagpapayaman sa iba. Pero nagtatrabaho ka pa rin sa panaderya ng iba sa ngayon. Dahan-dahan akong bumaba sa tabi ng pader hanggang sa nakaupo ako sa sahig, nakaladlad ang mga paa ko. Pagkatapos ng mga buwang nakatayo sa kusina ng panaderya, kahit na nakakulong sa elevator ay pakiramdam ko pahinga iyon. Nagtitipid ako para makapagbukas ng sarili kong lugar. Bagal-bagal ang progreso pero unti-unti rin akong nakakaraos. Yumuko ang estranghero para umupo sa tapat ko, kontrolado at eksakto ang mga galaw. Kahit nakaupo lang sa loob ng elevator, pinananatili niya ang isang aura ng kapangyarihan na tila nakaukit sa kanyang mga buto. Gaano pa karami ang kailangan mo? Napaka-personal na tanong iyan mula sa isang taong hindi ko man lang alam ang pangalan. May kumislap sa mga madilim na mata niya. Libang? Marahil. Luka. Luka muna. Inulit niya ang mga sinabi ko kanina. Gaano pa, Aurora? Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko ay nagpabalisa sa balat ko.
Sinabihan ko ang sarili ko na dahil lang ito sa makipot na lugar, sa adrenaline na gumagana pa rin sa katawan ko, sa hindi kapanipaniwala ng buong sitwasyong ito, mga $40,000, mukhang imposible ang halagang iyon. Isang bundok na sinisikap kong akyatin gamit ang kutsarita. May nakatabi na akong 15. Ang natitira ay aabutin pa ako ng 2 taon kung magiging perpekto ang lahat na hindi naman talaga nangyayari. At ang dati mong nobyo, hindi siya tumulong sa panaginip na ito. Tumawa ako ng mapait at matalim. Akala ni Braden na kaakit-akit ang pagtatrabaho sa panaderya noong nagkakilala kami. Kaaya-aya na parabang naglalaro lang ako sa pagkakaroon ng karera. Hinimas-himas ko ang laylay ng blusa ko na ang itim na tela ay natabunan na ng pulbos ng asukal mula sa trabaho ko ngayong umaga. Pero pagdating sa mismong kasal, inaasahan niyang susuko ako. Sinabi niyang sobra-sobra na raw ang kita niya na pwede akong maghurno bilang libangan para sa mga party ng kliyente niya. Gumawa ng mga panghimagas para sa mga charity event ng nanay niya. Tumanggi ka. Sa huli naging mabigat ang pag-amin. Pero ang tagal bago ko ito nasabi. Patuloy kong iniisip na baka ako ang hindi makatwiran. Baka ang kompromiso ay ang isuko ko ang gusto ko para sa kailangan niya. Yun ang sinabi niya sa akin kahit papaano. Naging matigas ang ekspresyon ni Luca. May lamig na bumalot sa kanyang muka. Mali siya. Ang kasiguruhan sa boses niya ay ikinagulat ko. 15 minuto pa lang kaming magkakilala at karamihan nito ay nasa krisis. Ngunit nagsalita siya nang may buong katiyakan tungkol sa aking halaga, sa aking mga pagpipilian. Hindi mo ako kilala, mahinahon kong sabi. Paano ka nakakasiguro? Kilala ko ang mga lalaking katulad niya. May madilim na bagay sa mga salitang yon. Mga patong-patong na kahulugan na hindi ko maabot. Mga lalaking tinitingnan ang mga tao bilang pag-aari. Bilang mga bagay na dapat kontrolin at ipagmalandi. Hindi sila karapat-dapat sa katapatan. Nanginig ng bahagya ang elevator na naging dahilan upang lumaktaw ang tibok ng puso ko. Pero hindi kami muling gumalaw. Paalala lang na nakabitin kami sa kalawakan, lubos na nakadepende sa makinarya at swerte. Ano naman ang dala sa'yo rito sa Celestial sa isang Miyerkules ng hapon para sa isang business meeting? Tiningnan niya ang kanyang relo, mamahalin at payak na ngayon ay namimiss ko. Pasensya na. Huwag mo nang isipin, hindi naman iyon mahalaga. May something sa paraan ng pagsabi niya nito na nagpaisip sa akin na mahalaga ang lahat kay Luca, na hindi siya nakikipag-usap sa mga walang kwentang bagay. Ang suit pa lang ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay nasa antas na kung saan malaki ang epekto ng hindi pagdalo sa mga meeting. Anong klaseng negosyo? Pinilit kong itanong, kuryoso ako kahit ayaw ko man. Ang klaseng kumikita ng sapat para hindi ko na alalahanin ang $40,000. Dapat ay nagmumukhang mayabang iyon pero ang tono niya ay diretsahan, simpleng nagsasaad ng katotohanan. Masusing pinagmasdan ko siya, napansin ko ang mga detalyeng hindi ko nakita sa unang pagkabahala ko. Platinum ang relo niya, yung klaseng relo na makikita sa mga magasin na hindi ko kayang bilhin. Sapatos niyang gawa sa Italian leather na maayos ang pagkagawa. Kahit ang tindig niya ay nagpapahiwatig ng isang taong sanay sa kapangyarihan at sa utos na walang pagtatanong. Hindi ka lang nanunuluyan sa hotel na ito, sabi ko, habang unti-unting nabubuo sa isip ko ang mga piraso. Pag-aari mo ito o bahagi ka nito. Gumalaw ang sulok ng kanyang bibig, bumalik ang bahagyang ngiti. Matalino. Iba ang tingin sa iyo ng mga tauhan sa loob ng saglit na yon bago magsara ang mga pinto. At kumilos ka para harangan si Braden na para bang may karapatan kang magpasya kung sino ang papasok at lalabas. Iniling ko ang ulo ko, sinuri ko siya ng may parehong pagkasusi na ginagamit ko para husgahan kung pantay ba ng perpekto ang isang cake. Dagdag pa, masyado kang komportable sa sitwasyong ito. Karamihan sa mga tao ay mag-aalala na mahuli sa loob. Ikaw, matiisin ka lang. Matiisin, inulit niya. Parang pag-apruba sa kanyang tinig. Isa iyan sa mga salita para dito. Ano pa? Sanay maghintay ng tamang sandali. Nanlambing ang mga salita sa pagitan namin, puno ng kahulugang hindi ko lubos na maunawaan. Muling kumurap ang ilaw pang emergency at sa maikling kadiliman na iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang atensyon sa akin na parang isang pisikal na bagay. Natatakot ka ba sa akin, Aurora? Nagulat ako sa tuwa ng kanyang tanong. Seryoso kong pinag-isipan iyon, hinahanap ang aking damdamin sa ilalim ng adrenaline at kalituhan. Hindi, ang wakas kong sagot. Dapat siguro natatakot ako. Hindi kita kilala, nakatingga tayong mag-isa at may taglay kang matinding enerhiya na nagpapahiwatig na hindi kayong tipong tinatanggihan ng karamihan. Tinitigan ko siya ng matatag, pero hindi ako natatakot.
Baka pagod na lang ako para matakot pa sa mga maling bagay. May nagbago sa kanyang ekspresyon, isang bitak sa kontroladong mukha niya. Ang mga maling bagay, matagal na akong natakot sa mga lalaking katulad ni Bryden at hindi ko man lang namamalayan. Ang paraan ng kanilang ngiti habang sinasaktan ka, pinapagduda ang sarili mong katotohanan, pinapaniwala ka na ang kontrol nila ay tunay na pag-aalaga. Yumakap ako sa aking mga tuhod, bigla akong nakaramdam na napakabata at napakatanda ng sabay. Baka mapanganib ka, Luka. Pero kahit papaano prangka ka tungkol dito. Akala mo mapanganib ako? Alam kong ganoon ka. Hindi ko alam kung paano ko nalaman pero mabigat ang tiyak na pakiramdam sa dibdib ko. Lahat ng tungkol sa iyo ay nagsasabing isa kang taong nagpapawala ng mga problema. Ang tanong ay kung anong klasing problema at paano mo sila pinapawala. Guminig ang elevator muli, mas malakas ngayon. Kusang loob na sumirit ang kamay ko, sumandal sa pader. Gumalaw si Luka nang nakakagulat ang bilis. Inilipat ang katawan niya para protektahan ako. Isang kamay ang nakadikit sa metal sa tabi ng ulo ko. Automatiko ang ugali niyang protektahan, nakaugat, na para bang ginugol niya ang buong buhay niya sa pagitan ng mga banta at ng mga bagay na itinuturing niyang karapat-dapat protektahan. Humupa ang pag-uga. Nanatili kaming nakatigil sa ganoong posisyon, sapat na ang lapit ng katawan niya para maramdaman ko ang init na sumisiklab mula rito at maamoy ang sandalwood at ang isang bango na natatangi sa kanya. Tumibok ng mabilis ang puso ko pero hindi dahil sa takot. Dapat kang gumalaw, sabi niya ng mahinahon, ngunit hindi siya gumalaw. Marahil, sang-ayon ako, ngunit hindi ako umurong. Hinanap ng kanyang mga mata ang akin. Ang madilim na tindi ng kanyang tingin ay nakatuon ng buo sa akin. Ang dati mong kasintahan, yung naghihintay sa baba. Kung nandyan pa siya paglabas natin, anong gagawin mo? Susubukan kitang iwasan, babalik ako sa pasukan ng mga empleyado gaya ng dapat ginawa ko noon pa man. At kung susundan ka niya, kung mahahanap niya kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka nakatira, ang mga senaryong 6 na buwan kong sinubukang huwag isipin ay biglang lumabas. Ako na bahala. Palagi kong ginagawa sa pamamagitan ng pagtakas. Nangilid ang mga salita dahil totoo. Sa pamamagitan ng pag-survive. May pinagkaiba. Bahagyang umatras si Luka, binigyan ako ng espasyo pero hindi naman masyado. Paano kung hindi mo na kailangang tumakbo? Paano kung basta na lang mawawala ang problema? May something sa tono niya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Anong sinasabi mo? Inaalok ko na ang mga lalaking tulad ni Bryden mo ay tumutugon sa isang bagay, kapangyarihan. Ang pagkaunawa na mali ang pinuntirya nila. Na ang paghahabol sa iyo ay may kaakibat na mga kahihinatnan na ayaw nilang harapin. Hindi mo lang pwedeng banta-banta sa kanya, illegal iyon, at may pera ang pamilya niya. Mga abogado, hindi ko sinasabing magbanta ka. Kalmado, halos banayad ang boses ni Luka. Ang mungkahi ko ay presensya, ang kaalaman na may nagbabantay sa iyo. Isang taong ginagawang parang mga batang nagpapanggap na matatanda sina Bryden at ang mga abogado niya. Dapat ay natakot ako. Dapat ay nakilala ko ito kung ano talaga ito. Isa na namang lalaki na sinusubukang kontrolin ang sitwasyon ko, magpasya sa kapalaran ko. Pero nang tiningnan ko ang mga mata ni Luka, hindi ko nakita ang pangangailangan ni Bryden na pag-ariin ako. Nakita ko ang mas malamig, mas praktikal na bagay. Isang negosyante na tumutukoy sa isang problema at nagmumungkahi ng solusyon. Bakit mo gagawin yan? Tanong ko. Hindi mo ako kilala. Hindi mo responsibilidad ang mga problema ko. Marahil interesado akong gawing responsibilidad ko ang mga iyon. Biglang sumindi ng todo, ng matindi at biglaan ang ilaw ng elevator. May narinig na pag-uga mula sa emergency speaker, sinundan ng isang malumanay na boses. Hotel security ito. Napapansin namin ang sira ng elevator at kasalukuyan kaming nag-aayos para maibalik ang serbisyo. Manatili kayong kalmado. Ilalabas na namin kayo agad. Hindi gumalaw si Luka. Hindi niya hinawakan ang speaker para sumagot. Patuloy lang siyang nakatitig sa akin, hinihintay ang sagot ko sa tanong na hindi ako sigurado kung talagang tinanong niya. Dapat kitang pasalamatan, ang sabi ko na lang. Sa pagtulong mong makalayo ako kay Bryden, sa paghuli ng mga kahon ko, sa hindi pagiging kakaiba sa pagiging nakakulong dito kasama ako. Pagtatanggi ba iyon? Isang pahayag ng katotohanan iyon. Ngumiti siya noon, tunay na ngumiti at lubos nitong binago ang mukha niya. Ang matitigas na linya ay lumambot. May halos pagkabata na lumitaw sa ilalim ng mapanganib na panlabas. Matalim ang dila mo kapag hindi ka natatakot. Palagi akong natatakot, inamin ko. Natutunan ko lang magsalita kahit takot ako. Nanginig ang elevator sa kamuling umakyat ng maayos.
Ika-24 na palapag, ika-25, mabilis nang papalapit ang penthouse. Paglabas natin, sabi ni Luca, bumaba ang boses niya. Ihahatid mo ang ipinagawa. Kukunin mo ang bayad mo at pagkatapos ay may desisyon kang gagawin. Anong desisyon? Kung lalabas ka muli ng mag-isa sa lobby na yon, umaasang sumuko na si Braden at umuwi na. O tatanggapin mo ang alok kong proteksyon. Bumukas ng dahan-dahan ang pinto na may banayad na tugtog na nagbunyag ng pasilyo ng penthouse. Kinuha ni Luca ang mga kahon ng pastriko nang may parehong maingat na paghawak na ipinakita niya dati. Iniharap sa akin na parang handog. May isang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana ang naghihintay sa pasilyo. Mataba ang leeg at mapagbantay. Malinaw na isa siyang tauhan ng seguridad ngunit hindi mula sa hotel. Tumango siya kay Luca nang may paggalang ng isang taong alam ng eksakto kung sino ang may kapangyarihan dito. Marco, sabi ni Luca, may ihahatid si Ginning Aurora. Siguraduhin mong ligtas siyang maihatid sa kusina at pabalik. Siyempre, Ginoo. Kinuha ko ang mga kahon ko habang umiikot ang isip ko. Hindi ko naman sinabi sa iyo ang apelyido ko. Hindi mo na kailangang sabihin. Lumabas si Luca sa elevator, iniaayos ang kanyang cuffs ng payak ngunit maingat. Hindi tumatanggap ng delivery ang kusina ng penthouse ng The Celestial nang hindi muna sinusuri ang background ng mga vendor. Nakafile na ang impormasyon mo. Tumama sa akin ang katotohanan iyon na parang malamig na tubig. Alam na niya kung sino ako bago pa man bumukas ang pinto ng elevator sa lobby. Nakita na niya ang pangalan ko, ang negosyo ko, marahil pati ang tirahan at kasaysayan ng trabaho ko, lahat. Alam mo, bulong ko. Alam mo na lahat tungkol sa akin, hindi lahat. Tinitigan niya ako, hindi ko alam na ang lasa mo ay determinasyon sa ilalim ng takot. Hindi ko alam na lalaban ka sa isang lalaking doble, ang laki sa'yo gamit lang ang mga kahon ng pastry bilang sandata. Hindi ko alam na tinuruan ka ng lola mo na ang pag-bake ay intuisyon. Lumapit siya, binaba ang boses niya para ako lang ang makarinig, at hindi ko alam na bago pa man tayo makarating sa penthouse ay napagpasyahan ko ng ako ang magiging sayo. Ang may-ari ang deklarasyon ay dapat sana'y ikinatakot ko, dapat sana'y nagtakbo ako papalayo. Ngunit may isang bagay sa akin, isang bahagi na hindi ko lubos na nakikilala, ang tumugon sa katiyakan ng kanyang tinig. Hindi ako naghahanap ng isa pang relasyon, nagawa ko. Mabuti. Ako rin. Hinawakan niya ang isang card mula sa panloob na bulsa ng kanyang jacket at ipinisil ito sa aking palad. Inaalok kita ng proteksyon, Aurora, isang kalasag laban sa mga lalaking tulad ni Braden. Walang kondisyon, walang inaasahan lampas dito. Nasa ilalim ka na ng aking pangangalaga ngayon. Walang humihipo sa pag-aari ko, hindi ako sayo. Hindi pa, pumayag siya, na parang inuulit ang sinabi niya kanina tungkol sa pangalan niya. Pero magiging sayo ka. At kapag handa ka ng tumigil sa pagtakas, tatawagan mo ang numerong iyan. Magalang na binaluktot ni Marco ang lalamunan niya. Ginoo, nandito na ang 2:00 ninyo. Umatras si Luca, muling bumalik ang kontroladong ekspresyon sa mukha niya. Gawin mo ang paghahatid mo. Titiyakin ni Marco na makakalabas ka ng ligtas, at Aurora, hinihintay niya akong makatitig sa kanya. Pumili ka ng exit sa serbisyo ngayon, pero sa huli ay lalakad ka sa harapang lobby ng nakataas ang ulo dahil walang sino man sa akin ang nagtatago sa anino. Lumiko siya at umalis, tahimik ang kanyang mga hakbang sa malambot na alpombra. Nanatili akong nakatayo at hindi makagalaw, parang paso ang kanyang card sa aking palad. Pinapanood siyang mawala sa kanto habang sinusundan siya ng kanyang mga tauhan. Miss Aurora? Magalang ngunit matigas ang boses ni Marco. Nasa ganitong direksyon ang kusina. Sumunod ako ng parang automatikong muling pinapatugtog ng isip ko ang bawat salita, bawat tingin, bawat sandali sa elevator na yon. Parang mas magaang na ngayon ang mga kahon ng pastry. O baka mas lalo lang akong naging matatag na bago sa paraang hindi ko maipaliwanag dahil sa 2 oras kasama ang isang mapanganib na lalaki na nagpasiyang karapat-dapat akong protektahan. Sa bulsa ko, ang card ni Luca ay tila tumitibok ng pantay na posibilidad at banta. At sa ibaba, naghihintay si Braden. Hindi alam na nagbago na ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Inalagaan ng mga tauhan sa kusina ang mga dessert ko nang may propesyonal na kahusayan. Halos hindi nila ako pinansin habang sinisiyasat nila ang bawat isa para sa pinsala. Wala naman, sa kabutihang palad. Kinuha ko ang bayad ko at inalalayan ako ni Marco pabalik sa service elevator matatag at hindi natitinag ang kanyang presensya sa likuran ko. Ipinag-utos ni Ginoong Rossi na siguraduhin kong makarating ka ng ligtas sa sasakyan mo, sabi niya habang pababa kami. Mahina man ang kanyang accent, ramdam pa rin ito.
Italyano katulad ng bahid na narinig ko sa boses ni Luca. Saan ka nakaparada? Wala akong kotse. Sumasakay ako ng subway. May kumislap sa kanyang mukha. Marahil ay pagtanggi o pag-aalala. Hindi magugustuhan ni Ginoong Rossi iyon. Hindi na ligtas para sa iyo ang subway. Bakit? Dahil tinanggihan ko ang isang business meeting sa lobby ng hotel. Sinubukan kong panatilihing magaan ang boses ko pero dahan-dahang pumasok ang kaba sa gilid. Nakakainis si Bryden, hindi mapanganib. Ang tingin ni Marco ay nagpapahiwatig na delikadong kampante ako. Naging mapanganib ang mga lalaki kapag nasaktan ang kanilang pagmamalaki. Nag-eksena ang ex mo sa isang pampublikong lugar. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay nagbubunga ng sama ng loob. Bumulukas ang service elevator sa isang payak na pasilyo, nawala ang karangyaan ng pangunahing hotel at inilantad ang utilitaryong balangkas sa ilalim. Naglakad kami sa tabi ng mga kariton ng labahan at mga aparador ng supply hanggang sa marating namin ang isang pinto na may nakasulat na staff exit. Itinulak ni Marco ito upang mabuksan, sinuri ang eskinita bago niya ako inanyayang pumasok. 2 blok pakanluran ang pasukan ng subway. Hatid-hatid kita roon, hindi naman kailangan. Kailangan? Sinabi niya ito ng may tiyak na tono, na parang sumusunod lang sa utos na hindi niya maaaring suwayin. Napakalinaw ni Ginoong Rossi. Lumabas kami sa huling sikat ng araw ng hapon, ang eskinita ay napalitan ng isang gilid kalye kung saan naka-idle ang mga delivery truck at nagpapahinga para manigarilyo ang mga tauhan ng restauran. Binalot ako ng ingay ng lungsod. Tugtog ng busina ng sasakyan, malalayong sirena, at ang walang tigil na ugong ng mga tao na siyang soundtrack ng New York. Sinubukan kong intindihin ang nangyari. 2 oras ang nakalipas, tumatakbo ako mula kay Braden. Ngayon, may security escort na ako at isang business card mula sa isang lalaking basta-basta lang inaangkin ang pagmamay-ari sa mga taong kakakilala niya lang. Sumigaw ang makatwirang bahagi ng isip ko na mali ito, na ang pagtanggap sa proteksyon ni Luca ay pagpasok sa isang mundong hindi ko nauunawaan at hindi ko makokontrol. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging napagod sa 6 na buwang pag-iingat sa paligid ko, ay nakakita ng mapanganib na ginhawa sa kanyang katiyakan. Ano nga ba talaga ang ginagawa ni Ginoong Rossi? Tanong ko kay Marco habang naglalakad kami. Sabi niya, negosyo, pero pwede itong mga hulugang kahit ano. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Marco. Marami siyang interes, real estate, hospitality, import-export. Napakamatagumpay niyang tao, sagot iyan ng isang politiko. Wala ka namang sinabing anuman sa akin. May bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang profesional na anyo. Mapansin ka. Gusto iyon ni Mr. Rossi. Kaya pinag-usapan niya ako sa iyo. Pinag-uusapan niya sa akin ang lahat. Nagtatrabaho ako para sa kanya sa loob ng 12 taon. Ginabayan ako ni Marco sa pagtawid sa isang latak na naiwan mula sa umagang ulan. Sa panahong iyon, hindi ko pa siya nakitang nagpakita ng personal na interes sa isang tao ng ganoon kabilis. Dapat mong isipin na mahalaga o nakababahala iyon. Pareho namang maaaring totoo. Nakarating kami sa pasukan ng subway, kung saan tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga tao pataas at pababa ng hagdan. Tumigil si Marco, ang kanyang mga mata ay masusing sumusuri sa mga taong nakapaligid sa amin ng may profesional na pag-iingat. Nasa iyo ang card niya, sabi niya. Kapag nagpasya kang gamitin ito at tatawag ka kahit anong oras, araw o gabi, may sasagot. Anong pinagkakatiwalaan mong tatawag ako? Dahil ngayon iniisip mo kung alam ng dati mong nobyo ang ruta mo sa subway, kung baka naghihintay siya sa hintuan mo, kung ang pag-uwi ay nangangahulugang papasok ka sa isa na namang alitan. Medyo lumambing ang boses ni Marco. Maaari niyang gawing mawala ang mga alalang yon. Tanungin mo lang siya. Tama siya at kinamumuhian ko na tama siya. Ang pag-iisip na bumaba sa subway, ang paglalakad mula sa istasyon papunta sa apartment ko, ang pagiging mag-isa at mahina, ay nagpakirot sa tiyan ko dahil sa kinikimkim kong pagkabalisa. Salamat sa pag-escort, ang sabi ko. Sa halip na tugunan ang punto niya, tumango si Marco ng isang beses, pagkatapos ay lumingon at bumalik na patungo sa hotel. Iniwan akong mag-isa kasama ang aking mga iniisip at ang desisyong nakabigat sa dibdib ko na parang mabigat na pasanin. Bumaba ako sa subway, binayaran ang aking pamasahe at pumuwesto sa gitna ng siksikang platform. Mas ligtas doon, napapaligiran ng mga tao, nakikita, ang makatwirang isip ay patuloy na gumagana sa kabila ng lahat. Umi-vibrate ang cellphone ko. May text mula sa kasama ko sa apartment at matalik kong kaibigan, si Jenna. Huli ka na? Ayos ka lang ba? Maayos ba ang delivery? Ipinadala ko ang sagot. Mahaba ang kwento. Papauwi na ako agad.
Dumating ang tren na may karaniwang pag-uyog ng preno at pagsabog ng malansang hangin. Sumiksik ako sa gitnang bagon, nakahanap ng pwesto malapit sa pinto kung saan makikita ko ang lahat sa paligid ko. Automatikong tiningnan ko ang mga mukha, hinahanap ang kulay buhangin na buhok at maputlang asul na mga mata. Hindi nandoon si Braden pero nanatili ang pagkabalisa nakapulupot ng mahigpit sa dibdib ko. Mabigat ang pakiramdam ng card ni Luca sa bulsa ko. Hinugot ko ito, pinag-aaralan sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Simple, elegante, isang pangalan lang, isang numero ng telepono at isang address na ginto ang kulay. May embossing sa itim na cardstock, walang pangalan ng kumpanya, walang titulo. Para bang hindi mahalaga ang mga detalye sa sinumang may pakialam. Luca Rossi. At least may apelyido na ako ngayon. Hinugot ko ang telepono ko, nakalutang ang mga daliri sa search bar. Gusto ko bang malaman? Gusto ko bang kumpirmahin ang binubulong na ng kutob ko? Na si Luca ay eksaktong ganoong kadelikado gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang buong kilos. Kaalaman nga ang kapangyarihan, at pagod na akong maging walang kapangyarihan. Tinipa ko ang pangalan niya sa search engine. Puno ang screen ko ng mga resulta. Artikulo ng artikulo mula sa mga business journal at pahina ng lipunan. Luca Rossi, magnate sa real estate. Luca Rossi sa mga charity gala na may magagandang babae sa kanyang braso. Luca Rossi na nagbubukas ng bagong hotel, bagong restaurant, bagong marangyang apartment complex. Ngunit sa ilalim ng lehitimong pag-uulat sa negosyo, may iba pang mga artikulo, mga opinion piece at mga true crime blog na nagtatanong ng mga walang sagot. Haka-haka tungkol sa koneksyon ng pamilya niya, tungkol sa bilis ng paglago ng kanyang imperyo, tungkol sa mga karibal na biglaang nagbenta ng kanilang mga ari-arian nang may malaking pagkalugi o tuluyang nawala sa eksena ng negosyo sa New York. Walang konkretong ebidensya, walang maaksyong hakbang, kundi isang tuloy-tuloy na sinulid ng hinala na hinabing habi sa kanyang kwento ng tagumpay. Ang pamilyang Rossi, paliwanag ng isang artikulo, ay lumipat mula sa Sicily 3 henerasyon na ang nakalipas. Itinayo nila ang kanilang kayamanan sa pamamagitan ng pagsusumikap at estratehikong pamumuhunan o iyan ang opisyal na kwento. Ngunit naaalala ng mga matatandang taga New York kung kailan ang pangalang Rossi ay nangangahulugang iba, isang bagay na binubulong ng may pag-iingat. Nag-click ako papunta sa mga larawan. Si Luca na nakasuot ng tuksedo sa isang gala. Ang kamay niya sa likod ng isang babae. Ang ekspresyon niya ay nag-uutos kahit sa formal na selebrasyon. Si Luca na naghihimay ng ribon sa pagbubukas ng isang hotel. Ang ngiti niya ay pinakintab ngunit hindi lubos na umabot sa kanyang mga mata. Si Luca na nakasuot ng business suit sa labas ng hukuman. Ang abogado niya sa tabi niya. Ang nakasulat sa caption, "Inosente si Rossi sa lahat ng kaso kaugnay ng pagkawala ng katuwang sa negosyo." Medyo nanginig ang mga kamay ko habang pinoproseso ko ang impormasyon. Siya ang nag-alok sa akin ng proteksyon. Siya ang tinawag na akin sa elevator na yon. Siya ang tumingin sa akin na para akong palaisipan na karapat-dapat lutasin at premyong karapat-dapat pag-aari. Dapat ay tumakbo ako papalayo. Sa halip, in-save ko ang numero niya sa telepono ko. Biglang huminto ang tren sa hintuan ko. Lumabas ako kasama ng mga tao, umakyat sa hagdan pabalik sa labasan, at naglakad ng 4 na block papunta sa apartment building ko na may susi kong nakapulupot sa mga daliri na parang gawang kamay na brass knuckles. Isa na namang diskarte mula sa klasiko sa self-defense. Ang apartment ko ay nasa ika-4 na palapag na walang elevator sa isang gusaling marahil ay eleganteng itinayo noong dekada 1920. Pero ngayon ay mukhang pagod na. Ang amoy sa pasilyo ay luto ng bawang at lumang alpumbra. Naririnig ko ang telebisyon ng kapitbahay ko sa manipis na pader, isang game show na may dilata na tawa. Ganito ang buhay ko. Maliit, payak at ligtas sa pagiging hindi kapansin-pansin nito. Lahat ng itinayo ko mula nang iwan ko si Braden, mula nang ipagpilitan ko ang aking kalayaan, hindi man ito gaanong malaki, akin ito. Binuksan ko ang kandado ng pinto at pumasok. Sa wakas tumingin si Jenna mula sa laptop niya at kitang-kita ang ginhawa sa mukha niya. Magsusugo na sana ako ng mga maghahanap sa kanya. Kamusta ang delivery? Si Jenna ang naging sandalan ko sa paghihiwalay namin ni Braden, ang kaibigang tumulong sa akin na makahanap ng apartment na ito at nagpautang sa akin ng pambayad sa renta nang maubos ang ipon ko. Nagtatrabaho siya bilang graphic designer sa bahay at ang kalahati ng sala namin ay puno ng mga color swatch at font sample. Ayos lang, ang automatikong sagot ko. Tapos dahil hindi talaga ako magaling magsinungaling sa kanya, sa totoo lang, sobrang kabaliwan niyon. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang harapang pag-uusap namin ni Braden sa lobby,
Ang pagtakas papunta sa elevator. Ang paglitaw ni Luca na parang madilim na anghel para iligtas ang mga pastri ko at pigilan ang ex ko na sumunod. Ang mga oras na magkasama kaming naipit, ang nakakabahalang tindi ng kanyang pagkatao, ang basta-basta niyang pag-aangkin sa akin, ang pag-escort ni Marco, at ang card na parang sinusunog ang bulsa ko. Nakinig si Jenna nang hindi pumuputol, ang ekspresyon niya ay sunod-sunod na nagpapakita ng pag-aalala, hindi ka panipaniwala at tila pangamba. Pahintuin mo akong maintindihan ito, sabi niya nang matapos akong magsalita. Isang lalaking hindi mo pa nakakasalamuha na nagkataong pag-aari ang hotel na pinagdalaan mo ay nagpasya sa loob ng 2 oras na sa kanya ka na ngayon at iniisip mo pa ang alok niyang proteksyon. Nang marinig kong ganoon ang buod, mas lalo pa itong naging tila baliw kaysa sa nararamdaman ko. Sinalba niya ako kay Brayden, mahina kong sabi, sa pagiging posibleng mas masama pa kaysa kay Brayden. Nag-aalala si Jenna habang naglalakad-lakad sa maliit naming sala. Aurora, nabasa mo ba yung mga artikulong iyon? Yung nawalang kasosyo sa negosyo. Yung na-clear na mga kaso na pinagdudahan pa rin ng lahat. Delikado itong lalaking ito. Alam ko. Bakit ganyan itsura mo? Anong itsura? Parang seryoso kang iniisip na tawagan siya. Hinawakan niya ang balikat ko, pinilit akong tignan siya sa mata. Pakinggan mo ako, mahal kita at susuportahan kita sa kahit ano. Pero ganito ang dahilan kung bakit napapabilang ang mga babae sa mga true crime podcast. Lumayo ako, lumapit sa bintana na nakaharap sa aming kalye. Mula rito nakikita ko ang tindahan sa kanto kung saan ako bumibili ng gatas, ang hintuan ng bus kung saan ako naghihintay tuwing umuulan sa umaga, ang kapihan kung saan paminsan-minsan ay nagpapaluto ako ng latte para sa sarili. Ang mundo ko, maliit, ligtas, at akin ng lubusan. Maliban na lang na hindi na ito pakiramdam na ligtas. Hindi habang alam ni Brayden kung saan ako nagtatrabaho, kung saan ako nagde-deliver. Hindi habang hinahabol na ako ng 6 na buwang pagtakas sa lobby ng isang hotel. Paano kung tama si Jenna? Tanong ko ng mahinahon. Paano kung hindi ko kayang tumakbo magpakailanman? Magpapalabas ka ng restraining order. Pupunta ka sa pulis. Gagawin mo ang mga bagay ng legal sa pamamagitan ng sistema. Ang sistemang nangangailangan ng patunay na binabantaan ako ni Brayden, samantalang sobrang talino niya para mag-iwan ng ebidensya. Ang sistemang kung saan, gagawin akong mukhang isang mapait na ex na hindi makapag-move on ng mga abogado ng pamilya niya. Lumiko ako para harapin siya. Sinubukan ko na ang ganoong paraan. Dinokumento ko ang lahat. Inimbak ko ang bawat text, bawat voicemail. Sabi ng pulisya wala silang magagawa maliban kung pisikal akong saktan, kaya tumakbo na lang ako. Lumambot ang ekspresyon ni Jenna dahil sa simpatiya. Alam kong nakakainis pero ang makipagkasundo sa isang taong posibleng mas mapanganib pa kaysa kay Brayden ay hindi solusyon. Nanginig ang telepono ko. Hindi kilalang numero. Tinitigan ko ang screen. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Huwag mong sagutin, binalaan ni Jenna. Sinagot ko ito. Hello, Aurora? Boses ni Luca mainit at tiyak na parabang alam niyang sasagot ako. Sana dinala ka ni Marco ng ligtas pa uwi. Ihatid niya ako sa subway. Nakauwi naman ako ng maayos. Mabuti. Gusto kong masiguro na nakarating ka ng walang nangyari. Sa likuran ko. Nagkandara pa si Jenna sa mga kilos na nagpapahiwatig na itawag ko na agad. Tumalikod ako, pinababa ang boses. Paano mo nakuha ang numero ko? Kasama sa background check para sa access mo sa delivery, ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sinabi niya ito ng basta-basta na para bang makatwiran lang ang pagmamanman niya sa akin. Tumatawag ako para mag-imbita. Paanyaya sa ano? Hapunan bukas ng gabi, 7:00. Magpapadala ako ng sasakyan. Ang pag-aakala sa boses niya ay nagpabaga sa akin. Inaanyayahan mo akong lumabas pagkatapos ng lahat ng sinabi mo sa elevator tungkol sa pagmamay-ari at proteksyon. Iniimbitahan kita sa hapunan, iniwasto niya para mapag-usapan natin ang mga tuntunin ng ating kasunduan. Anong kasunduan? Hindi ako kailanman pumayag sa kahit ano. Hindi pa. Muli, ang parira lang iyon ay puno ng katiyakan tungkol sa hinaharap na pinili na niya. Pero papayag ka dahil matalino ka para makilala kung kailan ka nangangailangan ng tulong, at inaalok ko iyon. Ang tanging tanong ay kung sapat ang iyong tapang para tanggapin. Hindi ito tungkol sa tapang, hindi ba? Bumaba ang boses niya mas malambing. 2 taon mong hinayaan ang isang tao na gawing maliit ka, Aurora. Tapos nakuha mo ang lakas ng loob na umalis, na bumuo ng sarili mong bagay. Pero ngayon, bumalik siya at binabantaan ang kalayaang pinaglaban mo. Inaalok kita ng paraan para tumigil sa pagtakas. Sa pamamagitan ng pagiging utang pabor mo sa akin, sa pamamagitan ng pagiging protektado ko, may kaibahan iyon. Pinikit ko ang mga mata ko.
Hinahati ako sa pagitan ng lohika na sumisigaw na mali ito at ng pagod na bumulong na baka nga, makapagtigil na akong lumaban ng mag-isa. Isang hapunan, narinig kong sinabi ko, para lang pag-usapan ng iminumungkahi mo, walang pangakong lampas doon. Isang hapunan, pumayag siya. Papakuha ko kay Marco ng sundo mo bukas ng 6:30. Kaya kong sumakay ng subway. Kaya mo naman, inamin niya, pero hindi mo gagawin dahil bahagi ng inaalok ko ay ang hindi mo na kailangang pumili pa sa pagitan ng dangal at kaligtasan. Hindi mo na kailangang magkunwari na hindi ka pagod sa patuloy na pag-iingat. Ang pagkaunawa sa boses niya ang nagpasabog ng isang bagay sa dibdib ko. Nakita niya ang likod ng matapang na mukha na pinapakita ko. Diretso sa takot sa ilalim nito. 6:30, inulit ko ng mahina. Magsuot ka ng komportable. Hindi ito tungkol sa pagpapabilib sa akin, nagawa mo na yon. Tinapos niya ang tawag bago pa ako makasagot. Lumiko ako at nakita kong nakatingin sa akin si Jenna nang may pag-aalala sa mukha niya. Tumango ka, diretsahan niyang sinabi. Sa hapunan? Hapunan lang? Sa isang lalaking nagpapawala sa mga tao? Sa isang lalaking baka kaya niyang ipawala si Brayden, inayos ko. Mula sa buhay ko lang, hindi magpakailanman. Bigla na lang nawala. Yumakap si Jenna sa akin ng mahigpit at puno ng pag-aalala. Sasama ako sa iyo bukas o susunod ako sakay ng taxi o ano paman. Hindi kita hahayaan na pumasok dito ng mag-isa. Malalaman niya kung susunod ka. Wala akong pakialam. Kailangan may nakakaalam kung nasaan ka. Hinarap niya ako nakahawak ng mahigpit sa aking balikat. Ipangako mo sa akin na magte-text ka sa akin tuwing 1 oras. At kung may maramdaman kang hindi tama, kahit ano pa man iyon, aalis ka agad, ipinapangako ko. Pero habang sinasabi ko iyon, naisip ko kung ano ang mararamdamang mali sa piling ng lalaking nagpataramdam sa akin ng mas kaligtasan sa loob ng 2 oras kaysa sa 6 na buwang kalayaan ko. Ano kaya ang mararamdamang mali kung ang lahat tungkol kay Luca Rossi ay isang kontradiksyon, panganib na nakabalot sa proteksyon, kontrol na nagkunwaring pag-aalaga? Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Ang card ni Luca sa tabi ng kama ko, tinatamaan ng liwanag ng kalye mula sa bintana ko. Bukas, kakain ako ng hapunan kasama ang lalaking hindi ko dapat pagkatiwalaan, pag-uusapan namin ang isang kasunduan na hindi ko dapat isaalang-alang at posibleng itatakda ang aking kapalaran sa mga paraang hindi ko mahuhulaan. Pero kahit papaano titigil na akong tumakas. Kahit ngayong gabi lang, magkukunwari akong sapat na akong matatag para harapin ng harapan ang panganib sa halip na palaging tumakas mula rito. Sa labas, ang lungsod ay umaalingaw-ngaw sa karaniwang symphony ng gabi. At sa isang sulok ng samut-saring ilaw at ingay, malamang gising din si Luca Rossi. Pinaplano ang aming pag-uusap. Pinagpapasyahan ang aking hinaharap nang may parehong katiyakan na ipinakita niya sa elevator na iyon. Dapat ay natakot ako sa ideyang iyon. Sa halip, pakiramdam ko ay parang nakahinga ako ng maluwag. Dumating si Marco eksaktong alas 6:30, gaya ng ipinangako niya. Ginugol ko ang buong araw sa pag-aalangan kung kansilahin ko o ano kaya ang mangyayari na nagdulot sa akin ng matinding pagkabahala. Paulit-ulit na inalok ni Jenna na sasamahan niya ako o kahit sundan lang sa malayo pero tumanggi ako. May kutob ako na makikita ni Luca ang anumang pagtatangka ng backup at baka mas masahol pa ang magiging kahihinatnan kung ipapakita kong hindi ako nagtitiwala sa kanya kaysa kung ako'y mag-isa. Pinili ko ang isang simpleng navy na bestida mula sa kakaunti kong damit. Yung klase ng suot ko sa mahahalagang pagpupulong sa kliyente. Propesyonal, pero hindi naman pilit. Nakasabit sa aking leeg ang gintong locket ng lola ko. Isang talismang lakas ng loob na lubos kong kailangan. Maganda ka, sabi ni Jenna habang huling beses kong tiningnan ang aking refleksyon at puno ng takot. Pareho namang tama. I-text mo ako tuwing 1 oras. Seryoso ako, sige. Mabilis ko siyang niyakap pagkatapos ay bumaba ako bago pa man ako magbago isip. Naghintay si Marco sa tabi ng isang itim na sedan na elegante ngunit hindi naman palabirong. Ang klaseng kotse na nagpapahiwatig ng yaman nang hindi ito sinisigaw. Binuksan niya ang likurang pinto para sa akin kasabay ng bahagyang pagyuko. Si Aurora po. Inaasahan ni Ginoong Rossi ang gabi ninyo. Nasa restaurant na ba siya? Hindi pa po, ma'am. Gaganapin ang hapunan sa kanyang tirahan. Nanlumo ako. Akala ko pupunta kami sa restaurant. Mas gusto ni Ginoong Rossi ang pribadong lugar para sa mahahalagang pag-uusap. Ipinahihiwatig ng tono ni Marco na hindi ito mapagkakasunduan. Kompleto ang mga tauhan sa bahay niya. Ligtas ka lang. Ligtas. Muli ang salitang iyon, nawawalan ng kahulugan sa bawat pag-uulit. Sumandal ako sa likurang upuan, malamig ang katad sa aking balat. Isinara ni Marco ang pinto at umupo sa upuan ng driver.
Habang papalayo kami sa gusali ko, nag-text ako kay Jenna. Nagbago ang plano. Hapunan sa bahay niya. I-update ka namin agad, agad namang dumating ang tugon niya. Hindi pwede, Aurora. Ganito nawawala ang mga tao. Maiiayos ko rin, pangako. Kung hindi kita marinig bago mag-9, tatawagan ko na ang pulis. Inilagay ko sa bulsa ang telepono ko, pinapanood ang lungsod na dumaraan sa labas ng mga bintanang may tint. Nagmaneho kami papuntang Hilaga. Iniwan ang pamilyar kong kapitbahayan para sa mga kalye na pinapadikit ng mga gusaling lalong nagiging mamahalin. Nagbago ang arkitektura mula sa pagod na ladrilyo patungo sa pinakintab na bato, mula sa mga bodega patungo sa mga butik na may mga pangalang hindi ko mabigkas. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto kami sa isang townhouse sa East 70s. Ang uri ng tirahan na sumisimbolo ng yaman na ipinamana sa mga henerasyon. 5 palapag ang gusali na gawa sa limestone at bakal na kalawangin, na may mga eleganteng bintana na nagliliwanag ng mainit laban sa kalangitan ng gabi. Isang di kapansin-pansing security camera ang nagmamasid sa pasukan. Binuksan ni Marco ang pinto para sa akin. Inaasahan kayo ni Ginoong Rosie sa 2 palapag. Ako na ang bahala sa inyo pataas. Nakamamangha ang loob nito sa payak ngunit marangyang kagandahan. Marmol na sahig, orihinal na crown molding, at mga sining na hinala kong hindi replika. Ngunit ang pinakanaantig sa akin ay kung gaano ito pakiramdam na tila pinamumuhayan. Mga librong nakasalansan sa isang mesa sa gilid, isang sweater na nakapatong sa isang upuan, sariwang bulaklak sa isang florera. Hindi ito pampabida. Ito ay isang tahanan. Umakyat kami sa isang paikot na hagdan. Ang aking takong ay banayad na tumutuktok sa kahoy na sahig. Sa 2 palapag, itinuro ni Marco ang isang bukas na pintuan. Nakaantabay siya sa silid kainan. Nasa baba ako kung kailangan mo ng anuman. Pumasok ako sa pintuan at tumigil. Maginhawa ang pakiramdam sa silid sa kabila ng laki nito na pinangungunahan ng isang mesa na inihanda para sa 2 tao. Kumikislap ang mga kandila sa payak na mga kandilyera na nagbibigay ng mainit na liwanag na nagpapagaan sa pormal na kariktan. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay nakatanaw sa isang pribadong hardin na hindi karaniwan para sa Manhattan, kung saan ang espasyo sa labas ay sinusukat sa pulgadang sukat. At naroon siya, nakatayo sa tabi ng bintana na nakatalikod sa akin si Luca. Nakatsinelas na siya mula sa dati niyang Amerikana, nakasuot ng maitim na pantalon at puting kamiseta na nakapulupot ng manggas hanggang siko na nagpapakita ng mga bisig na puno ng payat na kalamnan. Mas nakarelax kaysa ngayong hapon, pero patuloy pa ring sumisiklab ang kontroladong kapangyarihan na tila pundasyon ng kanyang pagkatao. Lumiko siya nang pumasok ako at agad na natagpuan ng kanyang maitim na mga mata ang akin. Aurora, salamat sa pagdating. Talaga bang may pagpipilian ako, isang banayad ng ngiti? Lagi namang may pagpipilian. Maaari mong tinanggihan ang paanyaya ko, binalakdan ang numero ko, naglaho sa gitna ng karamihan ng lungsod. Lumapit siya sa akin magaan at may layunin. Ngunit nandito ka na nagsasabi sa akin ng isang mahalagang bagay. Ano ang sinasabi nito sa'yo? Napagod ka ng matakot? Na nakikilala mo ang kapangyarihan kapag nakikita mo ito? At matalino ka para malaman kung kailan tatanggap ng tulong? Itinuro niya ang mesa. Maupo ka, pakisabi. Ihahain na ang hapunan, sandali pa. Lumipat ako sa upuang itinuro niya. Labis ang kamalayan ko sa kanya sa likuran habang tinutulungan niya akong maayos na maupo. Maingat ang mga kamay niya, magalang, hindi kailanman nananatili. Ngunit ang saglit na pagdampi ay nagpadagsa ng kilabot sa balat ko. Umupo siya sa tapat ko, sapat ang layo para makapagsalita, ngunit hindi nakakasagabal. Pakiramdam ko ay sinadya ang distansya, ginawa, para maging komportable ako habang pinananatili ang pagiging magkasama. Ginugal mo ako, sabi niya, hindi tanong. Siyempre, ginawa ko. At ano ang nalaman mo? Na isa ka sa alinman sa isang napakamatagumpay na negosyante na may hindi ka nais-nais na mga kaugnayan o isang kriminal na may mahusay na kupunan sa ugnayang pampubliko. Tunay at nagulat ang kanyang tawa. Gusto ko ang pagiging tuwiran mo. Karamihan sa mga tao ay paikot-ikot sa tunay nilang iniisip. Wala akong nakikitang saysay sa pagkunwari. Kung pinag-uusapan natin ito, dapat maging tapat, sige. Bahagyang sumandal siya, pinag-aaralan ako. Kaya, magpakatotoo tayo. Ano ang gusto mong malaman? Lahat. Wala. Nag-uumapaw sa lalamunan ko ang mga tanong. Ang bawat isa ay mas mapanganib kaysa sa nauna. Ang nawawalang kasosyo sa negosyo, sabi ko. Pinatay mo ba siya? Hindi. Pinapatay mo ba siya? Hindi. Hindi siya nanlaki ng mata sa tanong.
Si Roberto Santini ang kasosyo at kaibigan ko. Nang siya ay mawala, ginastos ko ang malaking halaga para hanapin siya. Natagpuan ang bangkay niya makalipas ang 2 buwan. Konklusyon ng investigasyon ng pulisya na pinatay siya ng mga karibal sa isang negosyong hindi nagtagumpay. Napatunayan akong walang kinalaman sa lahat ng ito. Pero iniisip pa rin ng mga tao na ikaw ang gumawa. Lagi nang iisipin ng mga tao ang pinakamalala sa mga may kapangyarihan. Mas madali nilang ipagpalagay na halimaw ako kaysa tanggapin na minsan ay dumarating ang trahedya ng walang sabuatan. Pumasok ang isang babae na nakaunipormeng kawani dala ang unang putahe. Masela na lobster biscuit na napakabango. Tahimik niya kaming pinagsilbihan at umalis. May tanong ka raw, pang-udyok ni Luca. Itanong mo na. Ang gabing ito ay para magtapat tayo. Tinikman ko ang sabaw. Para mabigyan ng oras ang sarili kong ayusin ang aking mga iniisip. Perpekto ito, malasa at komplikado. Tila perpekto sa panlabas na anyo ang lahat sa mundo ni Luca. Ano nga ba talaga ang inaalok mo sa akin? Tanong ko sa wakas. Binanggit mo ang proteksyon, pero mula sa ano? Nakakainis si Brayden, hindi delikado. Mas delikado ang mga lalaking katulad ni Brayden kaysa sa inaakala mo. Hindi marahil sa pisikal na paraan, pero sa iba pang paraan. May pamilya siya, pera, koneksyon, ang uri ng sosyal na kapital na maaaring magpahirap sa buhay mo. Prangka at direkta ang tono ni Luca. Maaari niyang tawagan ang mga kliyente mo, ipahiwatig na hindi ka matatag. Maaari siyang magreklamo sa Departamento ng Kalusugan tungkol sa panaderyang pinagtatrabahuhan mo. Maaari siyang magsampa ng walang saysay na kaso na magkakahon ka ng perang wala ka naman para ipagtanggol. Bawat senaryong inilarawan niya ay nagpakirot sa tiyan ko dahil lahat ng iyon ay tila posible. Palagi nang maruming nakikipaglaban si Brayden kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya, anong inaalok mo? Bantan siya. Inaalok kong ipaunawa sa kanya na may katumbas na hindi niya magugustuhan ang paghahabol sa iyo. Hindi kailangan ng banta, puro katotohanan lang mula sa mga taong hindi niya pwedeng baliwalain. At ano ang kapalit para sa iyo? Nanlambing ang tanong sa pagitan namin. Ito ang pinakapuso ng usapan, ang presyo para sa proteksyon niya. Ang kumpanya mo, simpleng sabi niya. Sa loob ng 6 na buwan, makikita kang kasama ako sa mga business dinner, social functions, kahit saan kailangan ko ng kapareha. Gagampanan mo ng kumbinsido ang papel ng girlfriend ko. Halos nabigla ako sa sabaw ko. Gusto mong maging kunwaring girlfriend ako? Gusto kitang maging tunay na girlfriend sa lahat ng paraan na mahalaga sa publiko. Ang nangyayari ng pribado ay hiwalay. Bakit? Inilapag ko ang kutsara ko. Hinahanap sa mukha niya ang patibong. Pwede kang kumuha ng kahit sinong babaeng gusto mo. Bakit ako? Dahil karamihan sa mga babaeng makikipag-date sa akin ay may hinahanap. Pera, katayuan, access sa mundo ko. Hindi mo gusto ang alinman sa mga iyon. Gusto mo ang kalayaan, kaligtasan at ang malayang makapagtayo ng iyong panaderya nang walang istorbo, matatag niyang hinarap ang tingin ko. At dahil kinahuhumalingan kita, Aurora, hinarap mo ako sa elevator na iyon, tinawag mo akong mapanganib sa harap ko, at hindi ka natinag. Alam mo ba kung gaano iyon kabihira? Baka tanga lang talaga ako. Marami kang katangian. Hindi katangahan ang isa sa mga iyon. Dumating na ang pangunahing putahe. Perpektong inihaw na dibdib ng pato na may cherry reduction. Pinuno muli ng babaeng nagserbisyo sa amin ang baso namin ng alak at muling naglaho na parang multo. 6 na buwan, inulit ko habang pinoproseso. Ano ang mangyayari pagkatapos? Pagkatapos ng 6 na buwan, muling susuriin natin. Pagdating noon, naka-move on na si Brayden. Magkakaroon ka ng ipon mula sa hindi pagbabayad ng renta dahil titira ka rito. At magkakaroon ka ng koneksyon sa komunidad ng negosyo sa lungsod na makakatulong kapag nagbukas ka ng panaderya mo. Titira rito? Tumataas ang boses ko. Hindi iyon bahagi ng kasunduan. Kailangan para maging kapani-paniwala ang kasunduan. Ang kasintahang nakatira ng hiwalay ay nagdudulot ng tanong. Hiniwa niya ang pato niya ng may eksaktong galaw. Magkakaroon ka ng sarili mong suite, ganap na pribasiya. May 5 palapag ako, Aurora. Hindi naman tayo kailangang magkita kung ayaw mo. Pero may kasama akong kasamahan sa bahay, may kontrata ako sa upa, at may buhay ako. Pwedeng maghanap ng bagong matitirahan ang roommate mo. Ako na ang bahala sa anumang multa sa paglabag mo sa kontrata. Tungkol naman sa buhay mo, sa ibang address mo na lang ito isisimula. Pinatawan niya itong napakasimple, napakamakatwiran, baliktarin lang ang lahat, lumipat sa bahay ng isang estranghero,
Magkunwaring nobya sa isang lalaking baka kriminal o hindi. At kung tatanggi ako sa kakatatanggi, ihatid kita pa uwi, hindi mo na ako maririnig muli at asikasuhin mo si Broden kung paano mo man gusto. Walang banta sa boses niya, puro pagtanggap lang. Pero nandito ka ngayong gabi, Aurora. Iniisip mo ito, bakit? Dahil pagod na ako. Dahil sa 6 na buwang pagtakas ay nauubos na ang lakas ko. Dahil ang pag-iisip na may makapangyarihang taong maglalagay sa pagitan namin ni Braden ay parang oxygen pagkatapos malunod. Dahil sa kabila ng bawat makatuwirang dahilan para tumanggi, may bahagi sa akin na tumugon sa katiyakan ni Luca. Ang kanyang ganap na paniniwala na kaya niya akong panatilihing ligtas. Kailangan ko pa itong pag-isipan, sabi ko. Siyempre. Gawin mo ang oras na kailangan mo. Tumigil siya. Pero habang iniisip mo, isaalang-alang mo ito. Bukas, magigising si Braden at magpapasya kung ipagpapatuloy ka pa niya. Timbangin niya ang kanyang mga pagpipilian, baka tawagan niya ang kanyang abogado o ang ama niyang may malalaking koneksyon. Magbabalak siya kung paano gagawing mahirap ang buhay mo hanggang sa pumayag kang makipag-usap sa kanya para mabigyan siya ng closure na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Bawat salita ay tumama sa dibdib ko na parang bato dahil alam kong tama siya. O nagpatuloy si Luca. Bukas, paggising ni Braden, bibisitahin siya ng mga kasamahan ko. Napaka-polite, napaka-professional. Ipapaliwanag nila na napansin na ng mga taong ayaw niyang makapansin sa kanya ang interes niya kay Aurora Reyes. Iminumungkahi nila para sa kanyang kabutihan na magpatuloy na siya. Umalis sila at hindi na kanya guluhin muli. Ganyan lang. Ganyan lang. Gusto kong maniwala na ganun lang kasimple. Gusto kong maniwala na may isang tao na pwedeng pumitik ng daliri at gawing mawala ang mga problema ko. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng mga kasamahan niya sa kanya? Anong mga banta ang ginagawa nila? Walang banta, puro impormasyon lang. Impormasyong magpapabigla sa isang matalinong lalaki na hindi niya kayang harapin ang sitwasyon. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Luca. Hindi matapang si Braden, Aurora. Bully siya na inaabuso ang mga walang proteksyon. Sa sandaling malaman niyang may proteksyon ka, susuko siya. At kung hindi, may karagdagang hakbang na gagawin, pero hindi aabot sa puntong iyon. Dapat ay nakakabala ang tiyak na tono ng boses niya. Sa halip, pakiramdam ko'y isang linya ng buhay ito. Natapos namin ang hapunan ng halos walang salita. Pareho kaming alam na may desisyong nakabitin sa pagitan namin, hindi nasasabi pero pinipilit na gawin. Ang panghimagas ay isang masilang panakata na may berry compost na halos hindi ko natikman. Masyadong abala ang isip ko sa paglilista ng mga kahihinatnan. Pagkatapos ng kape, tumayo si Luca at iniunat ang kamay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Sinundan ko siya sa pasilyo hanggang sa isang pinto na binuksan niya upang ipakita ang isang silid tulugan na kinahanga-hanga na halos hindi ko makahinga. Malambot na kulay abo at kremang kulay, isang kama na mukhang kasing lambot ng ulap, mga bintanang nakaharap sa hardin. Isang kalakip na banyo na gawa sa marmol at salamin, isang walk-in closet na mas malaki kaysa sa kasalukuyan kong silid tulugan. Ito ang magiging sayo, sabi niya. Ganap na pribasiya, nasa 5 palapag ako. Nasa 4 ka naman. Nasa 2 palapag sina Marco at ang iba pang tauhan. Magkakaroon ka ng sarili mong susi, sarili mong espasyo, kalayaan na pumunta at umalis kung kailan mo gusto. Basta't gaganapin ko ang papel ng masunuring kasintahan kapag kailangan. Basta't tutuparin mo ang bahagi mo sa kasunduan natin. Oo. Pumasok ako sa silid, hinahaplos ko ang dresser, sinusubukan ang kutsyon. Perpekto ang lahat, mamahalin, dinisenyo para sa ginhawa. Isang gintong hawla pero hawla pa rin. Ilan na ba ang babaeng inalukan mo nito? Wala. Ikaw ang una. Lumiko ako para harapin siya. Bakit ako? Talaga. Huwag mo akong bigyan ng sagot na puno ng intriga. Sabihin mo sa akin ang totoo. Lumapit siya, huminto sa loob mismo ng personal kong espasyo. Hindi nakakatakot, pero naroroon. Dahil nang bumangga ka sa elevator na yon, natatakot at determinado ng pantay, hindi mo ako nakita bilang kapakipakinabang. Una mo akong nakita bilang tao. Hinamon mo ako, pinatawa mo ako, tinrato mo ako na para akong isang lalaki lang, sa halip na isang pangalan na may kalakip na kapangyarihan. Tumataas ang kamay niya, bahagyang dumadampi ang mga daliri sa pisngi ko. At dahil ginugol ko ang 5 na taon sa pagtatayo ng isang imperyo, pagtanggal ng mga banta, kontrolado ang lahat sa aking saklaw. Pero hindi ko makontrol ang nararamdaman ko kapag tinitingnan mo ako ng mga matang may pagsuway. Hindi ko makontrol ang pagnanais na ako ang magparamdam sa iyo ng kaligtasan.
Nanlambing ang pag-amin sa pagitan namin, hilaw at tapat. Baliw ito, bulong ko. Marahil, halos hindi kita kilala. Magkakaroon ka ng 6 na buwan para baguhin iyon. Paano kung ayaw kong manirahan dito? Paano kung hindi mag-work ang kasunduan? Tapos, tapusin na natin. Walang parusa, walang kahihinatnan. Umalis ka ng may dalang ipon at koneksyon at isang dating kasintahan na natutong pabayaan ka. Sobrang dali, sobrang simple. Hindi nagbibigay ang buhay ng mga solusyon na nakabalot sa magagandang pakete. Pero habang nakatayo ako sa magandang kwartong yon at pinagmamasdan ako ni Luca na parang isang bagay na napakahalaga, gusto kong maniwala na maaari ngang maging ganoon kasimple. Kailangan ko munang kausapin si Jenna, ang kasama ko sa kwarto. Karapat-dapat siyang malaman kung ano ang pinag-iisipan ko. Siyempre, ihahatid ka ni Marco pa uwi. Pag-isipan mo muna ngayong gabi. Tawagan mo ako bukas para sa desisyon mo. Bumaba kami ulit. Ang gabi ay bumalot sa amin na parang tandang pangtanong. Sa pintuan, hinawakan ni Luca ang kamay ko. Aurora, ano man ang desisyon mo, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Dinampi ng hinlalaki niya ang aking mga bukol-bukol ng daliri. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Kung pipiliin mong harapin si Brayden ng mag-isa, makakaligtas ka. Hindi mo ako kailangan. Kung ganoon, bakit mo inalok? Dahil magkaiba ang kailangan at ang gusto. Hindi mo ako kailangan, pero baka gusto mong may nakatayo sa panig mo. Isang taong nakikita ang iyong lakas at gustong palakasin pa ito, hindi pa hinain. Bitiwan niya ang kamay ko at umatras. Hinatid ako ni Marco pa uwi ng walang imik. Nang makarating ako sa hagdan papunta sa apartment ko, nakita kong nag-aalalang nagpapaikot-ikot si Jenna. Buti na lang, hinila niya ako papasok, 5 minuto na lang sana, at tatawagan ko na ang pulis. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Ano ang nangyari? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang alok, ang silid-tulugan na para sa akin, ang pangako ng proteksyon at kalayaan kapalit ng pagganap ng isang papel. Nang matapos ako, bumagsak si Jenna sa sopa. Baliw ito, Aurora. Alam mo yan, di ba? Talagang baliw ito, alam ko, pero sasabihin mong oo, hindi ba? Tiningnan ko ang maliit naming apartment. Ang buhay na itinayo ko sa pamamagitan ng matinding determinasyon. Ligtas, payak, akin. Lahat ng pinaglaban ko matapos kong iwan si Brayden. Pero ilusyon na ngayon ang kaligtasan na yon. Alam ni Brayden kung saan ako nagtatrabaho, mahahanap niya ako kailanman gusto niya. At pagod na ako sa pagtakas, sa pagpili sa pagitan ng dangal at kapayapaan. Sa tingin ko nga, umamin ako. Sa tingin ko sasabihin kong, oo, yumakap ng mahigpit at may pag-aalala si Jenna sa akin. Pagkatapos, palagi kitang tatanawin at kung may maramdaman kang hindi tama, kung gagawin niya ang anumang ikakatakot mo, tawagan mo agad ako. Pangako. Nang gabing iyon nakahiga ako sa makitid kong kama, nakatitig sa kisame. Bukas, tatawagan ko si Luca at tatanggapin ko ang alok niya. Bukas sasang-ayon akong lumipat sa bahay niya na gumanap bilang girlfriend niya na hayaang siya ang bahala sa mga problema ko kay Brayden. Bukas magbabago ng lubusan ang buhay ko. Pareho akong kinilabutan at natuwa sa isip na yon. Sa labas, humuhuni ang lungsod sa karaniwang sinfonya nito at sa isang lugar sa East 70s, malamang gising din si Luca Rossi, hinihintay ang sagot ko ng may parehong katiyakan na ipinakita niya mula nang magkita kami. Kinuha ko ang telepono ko, nag-type ako ng isang simpleng mensahe. Oo. Pinadala ko ito bago ko pa man mabago ang isip ko. Dumating ang tugon niya sa loob ng ilang segundo. Papasundo kita kay Marco sa Sabado ng umaga. Dalhin mo ang mahahalaga. Ang lahat ng iba pa ay maaring mapalitan. Inilapag ko ang telepono ko at pinikit ko ang mga mata. Nakahagis na ang dice. Napagpasyahan na. Sa loob ng 3 araw, lilipat ako sa bahay ni Luca Rossi at magiging kasintahan niya na hindi naman talaga totoo at aasahan na ang partikular na kulungan na ito ay may susi na magagamit ko kapag sa wakas ay kailangan kong lumipad. Dumating ang araw ng paglilipat na may hindi karaniwang init. Oktubre, nagpapanggap na Setyembre, na ipaglagay ko ang buong buhay ko sa 4 na kahon at 2 maleta. Lahat ng tunay na mahalaga ay kasya sa kaya ng sedan ni Marco sa isang biyahe. Nakakalungkot isipin kung gaano kaunti lang ang naipon ko sa loob ng 20 taon. Tinulungan ako ni Jenna na ipak ng huli ang mga cookbook ng lola ko, maingat niyang binalot sa pahayagan. Alam mong sinusuportahan kita, sabi niya. Hindi tumingin sa akin. Pero natatakot ako. Parang naglalaho ka. Hindi ako naglalaho. 50 na minuto lang ang layo ko. 50 na minuto sa isang ganap na ibang mundo. Sa wakas, tumingin siya pataas. Ipangako mo sa akin na hindi mo mawawala ang sarili mo sa buhay niya. Ipangako mo na mananatili ka pa ring Aurora. Patuloy kang magsikap para sa panaderya mo.
Mananatili ka pa ring matalik kong kaibigan na nagte-text sa akin ng kalokohan ng 2:00 ng umaga. Yumakap ako sa kanya, pinipigilan ng luha. Ipinapangako kong pansamantala lang ito. 6 na buwan pagkatapos babalik na ako sa normal kong buhay na may mas malaking ipon at wala ng Braden na ikakabahala. 6 na buwan, hindi siya mukhang kumbinsido. Dumating si Marco eksakto ng 9:00 ayon sa nakatakdang oras. Maingat niyang inilulan sa sasakyan ang mga kahon ko, tinrato ang kakaunti kong pag-aari na parang mahalaga. Tahimik ang biyahe papunta sa townhouse ni Luca. Ipinaggalang ni Marco ang pangangailangan kong manahimik habang pinoproseso ko ang surreal na pagbabagong ito. Iba ang itsura ng bahay sa liwanag ng umaga, hindi gaanong nakakatakot, isang magandang tahanan lang sa isang kalye na puno ng puno kung saan naglalakad ang mga tao ng kanilang mga aso at may dalang kape. Ipinakita sa akin ni Marco ang aking suite, na nagbago mula noong nakita ko ito 3 araw na ang nakalipas. May sariwang bulaklak sa dresser. Ang aparador ay puno ng mga pangunahing kasuotan na akma sa akin. Ang banyo ay puno ng mga gamit sa pag-aayos na talagang ginagamit ko, hindi yung mga generic na luxury brand. Gusto ni Ginoong Rosie na maramdaman mong parang nasa sariling bahay ka, paliwanag ni Marco. Kung may hindi ka magustuhan, sabihan mo lang ang mga tauhan. Mga tauhan? Mukha ngang may mga tauhan na ako ngayon. Saan siya, Luca? May business meeting sa downtown. Babalik siya ngayong hapon. Inilapag ni Marco ang huling kahon ko. Ihahain ang tanghalian sa 1:00 kung nagugutom ka na. Kung wala nang iba, maglaan ka ng oras para makapag-settle in. Ito na ang iyong tahanan ngayon. Pagkatapos niyang umalis, tumayo ako sa gitna ng bago kong silid. Pakiramdam ko ay hindi ako nababagay. Perpekto ang lahat, mamahalin, hindi akin. Dahan-dahan akong nag-unpack, hinahanap ang pwesto para sa mga libro ng lola ko, ang iilang damit ko na nawawala sa napakalaking aparador, at ang mga toiletries ko na halos hindi nakapuno ng isang drawer. Pagdating ng tanghali, na-unpack ko na lahat at wala na akong magawa. Naglibot ako sa 2 palapag at natuklasan ko ang isang sala na may mga estanteng puno ng libro mula sahig hanggang kisame, isang maliit na silid pag-aaral na may mesa na nakaharap sa hardin, at isang banyo na maluwang na maluwang. May naririnig akong mga boses mula sa ibaba, mga tauhan na abala sa kanilang gawain. Pakiramdam ko ay isang pasaway ako sa maayos na takbo ng makinaryang ito, hindi sigurado kung saan ako nababagay. Tumunog ang cellphone ko. Luca, kumusta ang pag-aayos mo? May kailangan ka? Perpekto ang lahat, salamat. Handa na ang tanghalian kailanman ka man. Napakahusay magluto si Maria. Pumunta ako sa 2 palapag, sinusundan ng amoy ng masarap na pagkain, papunta sa isang silid kainan na hindi kasing formal ng pinangyarihan ng aming hapunan. Si Maria, ang babaeng nagserbisyo sa amin, ay ngumiti ng may init. Ma'am Aurora, pakiupo po. Naghanda ako ng magaang na tanghalian. Hindi ko pa alam ang mga gusto ninyo. Hindi naman magaan ang inihain. May sariwang salad, inihaw na manok, pasta na may gulay, malutong na tinapay, at 3 pagpipiliang panghimagas. Kumuha ako ng kaunting bahagi dahil lubos akong nakakaalam na sinusuri ako. Napakasarap nito, sabi ko pagkatapos ng unang subo. Talagang napakahusay ka, ngumiti si Maria. Sinabi ni Ginoong Rosie na ikaw mismo ay isang panadero. Gusto ko sanang matutunan ang mga teknik mo balang araw kung papayag ka. Ang taus-pusong interes sa kanyang tinig ay nagpahupa ng isang bagay sa aking dibdib. Marahil ay makakahanap din ako ng lugar dito. Ginugol ko ang hapon sa hardin, isang nakatagong oase na hindi ko napansin mula sa mga bintana. May isang taong naglaan ng malaking pag-aalaga sa paglikha ng espasyong ito. Pinaghalong formal na istruktura at ligaw na kasaganaan. Nakakita ako ng bangko sa ilalim ng isang matandang punong oak at naupo kasama ang pinakamatandang aklat ng resipe ng aking lola. Pinapadaan ko ang aking mga daliri sa kanyang mga nakasulat kamay na tala. Sana alam mo ang ginagawa mo, Nona, bulong ko sa mga pahina. Kasi hindi ako sigurado kung alam ko. Kausap mo ba ang sarili mo o ang libro? Nagulat ako, muntik nang mahulog ang mahalagang aklat. Nakatayo si Luca ilang talampakan ng layo, nakasabit sa braso ang Amerikana, nakabukas ang kurbata. Mukhang pagod siya, unang beses kong nakita siyang hindi ganap ang kontrol sa kanyang mukha. Isinulat ito ng lola ko, sabi ko. Hinigpitan ko ang kapit sa libro. Minsan nakikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan nito. Nakakatulong sa akin mag-isip. Lumapit siya at itinuro ang bangko. Pwede ba? Tumango ako at umupo siya sa tabi ko, sapat ang lapit para maramdaman ko ang init niya pero hindi naman nakakasagabal. Ang amoy niya ay hangin ng taglagas at yung pabango niyang sandalwood
na unti-unti nang nakikilala ko. Kamusta ang unang araw mo? Tanong niya. Parang hindi totoo. Maganda pero parang hindi totoo. Palagi kong inaasahan na magigising ako. Isang pag-aangkop ito. Pero mahahanap mo rin ang ritmo mo. Bumulaklak siya sa libro. Anong resipe ang tinitingnan mo? Ang chocolate tornya. Dati niyang ginagawa iyon para sa mga espesyal na okasyon. Sabi niya, ang lihim ay nasa pag-iikot mo sa mga itlog. Gagawin mo ba minsan? Gusto kong matikman ang isa sa mga nasa pahinang iyon. Simple lang ang hiling, pero tila may malalim itong kahulugan. Parang hinihiling niyang malaman ang isang bahagi ng aking kasaysayan, ng aking puso. Baka kung magaling ka. Ang tawa niya ay nagulat at taus-puso. Kung magaling ako, napapansin mo na karamihan sa mga tao ay hindi naglalagay ng kondisyon sa akin. Kung ganoon, hindi nasasaksihan ng karamihan ang kasiyahan ng pagpapapawi sa iyo para makuha ang gusto mo. May nagbago sa kanyang mga mata, may init na kumikislap sa likod ng kontrol. Mag-ingat, Aurora. Mas lalo kong ninanais ang mga bagay kapag mahirap makuha. Biglang naging tensyonado ang hangin sa pagitan namin, mabigat sa posibilidad. Mabilis akong tumayo, kailangan ko ng distansya. Dapat kitang hayaang magpahinga, mukhang pagod ka, mas tumagal kaysa inaasahan ang negosasyon. Tumayo rin siya, iniikot ang kanyang mga balikat. May dapat tayong pag-usapan. May event ako sa Martes ng gabi. Pagbubukas ng gallery, ilang mahahalagang katuwang sa negosyo ang naroon. Ito ang magiging unang pampublikong paglabas natin ng magkasama. Bumagsak ang katotohanan. Ang kasunduan, ang papel na napagkasunduan kong gampanan, ganun kaaga. Mas mabuting mabilis maitatag ang relasyon. Mabilis kumalat ang mga tsismis sa ilang sirkulo. Pinagmasdan niya ang mukha ko. Kakailanganin mong magsuot ng angkop na damit. Nag-ayos ako ng stylist na darating sa Lunes. Siya na ang bahala sa lahat. Kaya kong magdamit mag-isa. Alam kong kaya mo pero may mga inaasahan sa mga ganitong okasyon. Tutulungan ka ng stylist na harapin iyon. Lumambot ang tono niya. Isipin mo na ito'y baluti, hindi kasuotan. Ikaw ka pa rin, nakasuot lang para sa laban. Tumimo ang pahayag, baluti hindi kasuotan. Marahil kaya ko nga ito. Sige, Lunes para sa stylist, salamat. Nag-atubili siya. Aurora, alam kong nakakalula ito pero hindi ka nag-iisa rito. Kung kailangan mo ng kahit ano man iyon, sabihin mo lang. Pagkatapos niyang umalis, bumalik ako sa suite ko at may nakita akong tablet sa mesa na hindi ko napansin dati. Isang tala sa matibay na sulat kamay. Para sa iyong pananaliksik sa panaderya at mga resipe, access sa anumang site o mapagkukunan na kailangan mo. L. Ang pagiging maalalahanin nito ay nagbukas ng isang damdamin sa aking dibdib. Naalala niya ang aking pangarap, naglaan ng puwang para dito kahit sa kasunduang ito. Lunes, dumating ang stylist na may kasamang sapat na damit para punuin ang isang butik. Epektibo at mabait si Claudia, nakinig sa aking mga alalahanin tungkol sa pagmumukhang ako habang akma sa mundo ni Luca. Napakalinaw ni Ginoong Rossi, sabi niya. Walang masyadong nakalantad, walang magpapalungkot sa'yo. Pinagyayaman natin ang iyong natural na estilo, hindi binabago. Tinupad niya ang kanyang pangako. Ang mga damit na pinili niya ay magaganda, ngunit mga kasuotang pwedeng suotin at mga hiwalay na piraso na maiisip kong totoong mabubuhay ako. Para sa pagbubukas ng galeriya, pinili niya ang isang midnight blue na bestida na gawa sa seda na dumadaloy na parang tubig. Elegante ng hindi magarbong. Mapapatigil mo ang trapiko, pangako niya, pero sa paraang pakiramdam mo ay ikaw pa rin. Masyadong mabilis na dumating ang Martes ng gabi. Maingat akong nagbihis. Nakasuot ako ng locket ng lola ko sa aking liig. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ko habang ikinakabit ko ang masilang kawit. Ito na ito. Ang unang pagsubok kung kakayanin kong gampanan ng kapani-paniwala ang papel na ito. Eksaktong 7:00 dumating si Luca. Nang buksan ko ang pinto, ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa kontroladong pagiging magalang tungo sa isang bagay na mas malalim, mas primal. Nakakahanga-hanga ka, simpleng sabi niya. Magaling ang ginawa ni Claudia. Magaling ang material na pinagtrabahuhan ni Claudia. Iniaabot niya ang kanyang braso. Handa ka na? Nasa Chelsea ang galeriya, puro puting pader at dramatikong ilaw. Nang pumasok kami, naramdaman ko ang pag-ikot ng pansin, mga ulo na lumilingon, mga usapan na humihinto. Pinanatili ni Luca ang kamay niya sa ibabang bahagi ng aking likod. Mapangangkin ngunit hindi mapangkontrol, ginagabayan ako sa gitna ng madla. Luca, narinig naming baka darating ka. Lumapit ang isang lalaking pilak ang buhok. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa akin ng walang patnubay na kuryosidad.
At sino naman itong kaakit-akit na nilalang? Marcus, kilalanin mo si Aurora Reyes. Aurora, si Marcus Wentworth. Kurator at hindi matiis na hambog. Tumawa si Marcus, hinawakan ng kamay ko. May sala ako sa parehong kaso. Paano nga ba napunta ang isang katulad mo sa isang katulad niya? Aksidente sa elevator, sabi ko, na naging dahilan para mabulunan si Luca sa champagne niya. Naglakad kami sa gitna ng madla, ipinapakilala ako ni Luca sa dos-dosenang tao na nagsasanib-sanib ang mga pangalan sa isip ko. Mga kasosyo sa negosyo, mga artista, mga kilalang tao sa lipunan. Lahat gusto malaman tungkol sa akin, tungkol sa amin, kung paano kami nagkakilala. Mahusay na iniiwasan ni Luca ang karamihan sa mga tanong, pero nakita ko ang pag-iisip sa mata ng mga tao. Sinusukat nila, tinatantiya, sinusubukang alamin kung ano ang ibig sabihin ng presensya ko. Magaling ka, bulong ni Luca ng may sandaling katahimikan. Natural, kaakit-akit, kumbinsidong-kumbinsido ang lahat. Kumbinsido ng hindi pa nga tayo nagkakahawakan. Naging madilim ang kanyang mga mata. Madali lang yan ayusin. Hinihila niya ako ng mas malapit, ang kamay niya'y sumasakop sa aking baywang, ang mga hinlalaki humihimas sa mabagal na bilog na nagpadaloy ng kamalayan sa buong katawan ko. Para sa sinumang nakamasid, mukhang simpleng pagmamahalan. Para sa akin, pakiramdam ko'y kidlat. Kailangan ba ito? Tanong ko nang hindi makahinga. Napakahalaga. Binabantayan ako ng mga kakumpetensya ko, iniisip kong isa kang kahinaan na maaari nilang samantalahin. Dumampi ang kanyang mga labi sa aking templo, malambing at nagmamay-ari. Hayaan mong makita nilang protektado ka, na akin ka. Hindi dapat ako naapektuhan ng salitang akin. Isang kasunduan lang ito, isang papel na ginagampanan namin. Pero may tumugon sa aking katawan, sa kanyang katiyakan, sa may-ari niyang init ng paghipo. May isang tao rito na kailangan kong babalaan ka tungkol sa kanya, sabi niya, na naging mas madilim ang tono. Viktor Kov, isang negosyanteng Ruso na may mga interes na paminsan-minsan ay sumasalungat sa akin. Susubukan niyang kumuha ng impormasyon mula sa iyo, baka ialok kang tulungan kung sakaling kailangan mong tumakas sa akin. Bakit niya gagawin iyon? Dahil natutuwa siya sa pagbibigay sa akin ng problema. Huwag makipag-ugnayan, huwag tumanggap ng anumang bagay mula sa kanya, huwag mong siyang makasama ng mag-isa. Bago pa ako makasagot, may isang lalaki na lumitaw sa balikat ni Luca. Blonde, maputlang mga mata, na may ngiting hindi umabot sa mukha. Luca, anong hindi inaasahang kasiyahan? Ang kanyang punto ay malalim na Ruso, si Viktor Kov nga. At ito na marahil ang misteryosang Aurora na narinig kong pinag-uusapan. Viktor, nanlamig ang boses ni Luca. Hindi ko alam na pahalagahan mo ang sining. Marami akong pinahahalagahan, kagandahan, halimbawa. Dumaan ang tingin niya sa akin sa paraang nagpapangilabot sa akin. Magaling ang pinili mo, Luca. Bagaman naiisip ko kung nauunawaan ba ng ganoong delikadong bulaklak kung ano ang pinapasok niya sa sarili. Perpektong naiintindihan ko, sabi ko, na ikinagulat ko rin ang sarili ko. Salamat sa iyong pag-aalala. Lalong tumalim ang ngiti ni Victor. Siyempre, pero kung kailangan mo man ng kaibigan, isang taong hindi nasa impluensya ni Luca, nandito ako palagi. Hindi niya gagawin iyon, sabi ni Luca ng matigas. Masiyahan ka sa gallery, Victor. Pagkatapos niyang umalis, naramdaman ko ang tensyon ni Luca na kumikislot sa buong katawan niya. Babala iyon. Alam na niya tungkol sa iyo. Susubukan kanyang gamitin laban sa akin. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapagduda sa akin. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng proteksyon kung gusto mong umalis. Sa pamamagitan ng pagsasabing delikado ako at mas ligtas siya. Humigpit ang kapit ng kamay niya sa aking baywang. Huwag kang maniwala sa kanya, Aurora. Kahit ano pa ako, mas masahol si Victor. Ang natitirang bahagi ng gabi ay lumipas na parang isang malabong alaala. Nanatili pa kami ng isang oras na nagpapanggap na magkasintahang mapagmahal bago inanunsyo ni Luca na aalis na kami. Sa sasakyan, medyo nakahinga siya ng maluwag kahit na halata pa rin ang pagod sa mukha niya. Napakahusay mong hinarap ang gabi ngayon, sabi niya. Kahit si Victor, humanga ako sa iyo. Sinabi ko sa iyo na kaya kong gawin ito. Ginawa mo nga. Dapat mas agad kitang pinaniwalaan. Pagbalik namin sa townhouse, inihatid niya ako sa suite ko. Ang presensya niya ay matatag at nakapagpapalubag-loob pagkatapos ng ilang oras ng pagpapanggap. Magpahinga ka, sabi niya. Bukas, maaari na tayong bumalik sa normal na gawain. Ano ang normal na gawain? Ano man ang gusto mong maging ito? Gawin ang business plan mo, mag-eksperimento sa kusina, magbasa sa hardin. Ito ang iyong tahanan, Aurora. Manirahan ka rito. Lumiko siya para umalis pero hinawakan ko ang pulso niya. Salamat ngayong gabi sa mga damit sa tablet.
Sa pag-iwan mong makita kita. May kumislap na tila kahinaan sa kanyang mga mata. Pinapadali mo akong makita ka. Nagniningning ka ng sobra para maging hindi nakikita. Itinaas niya ang kamay ko. Hinalikan ang mga bukol ng daliri ko na nag-apoy, na parang tatak pagkatapos ay umalis. Isinara ko ang pinto at sumandal dito, mabilis ang tibok ng puso ko. Dapat ay isang kasunduan ito, isang transaksyong pangnegosyo na nakasuot ng romansa. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa akin, paghipo sa akin, pakikipag-usap sa akin, ay nakararamdam ng mapanganib na katotohanan. Ang 6 na buwan ay biglang naging tila masyadong mahaba at hindi rin sapat. 3 buwan ang lumipas sa isang kakaibang panaginip. Napasok ako sa ritmo ng bahay, ginugol ang mga umaga sa pagsubok ng mga resipe sa kusinang pang-restaurant ni Luca, ang mga hapon sa pag-aaral ng mga plano sa negosyo sa hardin, at ang mga gabi sa paminsan-minsang pagganap bilang tapat na kasintahan sa mga kaganapan sa negosyo ni Luca. Dumalo kami sa mga hapunan, gala at pagbubukas ng mga eksibisyon ng sining, palaging magkasama, palaging magkahawak, palaging kumbinsido. At sa paglipas ng panahon, hindi na pakiramdam na pagtatanghal ang mga haplos. Ang kamay niya sa aking likod ay naging aliw. Ang kanyang mga bulong na komento habang may nakakainip na talumpati ang naging pinakagandang bahagi ng aking gabi. Ang kanyang bihira at tunay na ngiti ay naging isang bagay na pinagsikapan kong makamtan. Ganap nang nawala si Bryden, isang pagbisita mula sa mga kasamahan ni Luca, at bigla na lang lumipat sa California ang dati kong kasintahan para sa isang bagong oportunidad. Dapat ay nakaramdam ako ng guilt sa nangyari. Sa halip nakaramdam ako ng kalayaan. 2 beses sa isang linggo akong binibisita ni Jenna, at ang kanyang unang pagod ay unti-unting napalitan ng maingat na pagtanggap nang makita niyang ako'y umuunlad sa halip na malanta. Lumago ang ipon ko. Nabuo ang plano ko sa negosyo at dahan-dahan, nanganganib sinimulan kong isipin ang townhouse bilang tahanan. Martes iyon ng Enero nang magbago ang lahat. Nasa kusina ako at gumagawa ng bagong resipe ng tart nang lumitaw si Marco sa pintuan. Seryoso ang kanyang mukha. Miss Aurora, kailangan kayong makita ni Ginoong Rosie kaagad. Nasa 3 palapag ang silid pag-aaralan. Ang pagmamadali sa kanyang tinig ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Pinunasan ko ang bulaklak sa aking mga kamay at nagmadali akong umakyat. Ang silid pag-aaral ni Luca ay isang kwarto na hindi ko pa kailanman pinasukan, ang kanyang pribadong kanlungan. Bukas ang pinto na nagpapakita ng madilim na kahoy na paneling, muebles na katad, at mga pader na puno ng mga libro. Nakatayo si Luca sa tabi ng bintana, matigas ang tindig. Isara mo ang pinto, sabi niya nang hindi lumilingon. Ginawa ko na. Umikot ang kaba sa aking tiyan. Anong nangyayari? Sa wakas ay lumingon siya at natigil ang aking hininga. Ang mukha niya ay maskara ng kontroladong galit, ngunit sa ilalim nito nakita ko ang takot. Tunay na matinding takot. Kumilos si Victor Kosov. Dinukot niya ang anak na babae ng isa sa mga katuwang ko sa negosyo at ginagamit siya bilang pantukso para pilitin akong isuko ang ilang teritoryo. Bumagsak sa akin ang matinding takot. Isang bata? Dinukot niya ang isang bata? 16 siya? Sapat na ang edad para matakot? Masyadong bata para ipagtanggol ang sarili. Nanlupir si Luca. Nagpadala siya ng mensahe. Sabi niya, alam niya tungkol sa'yo. Alam niyang mahalaga ka sa akin. Iminumungkahi niya na kung hindi ako makikipagtulungan, baka ikaw ang susunod. Umikot ang mundo ko. Dahil sa akin ito, dahil sa kasunduan natin. Dahil si Victor ay isang halimaw na ginagamit ang inosente bilang sandata. Lumapit siya sa akin, hinawakan niya ang balikat ko. Kailangan kong asikasuhin ito pero hindi ko magagawa kung aalalahanin ko ang kaligtasan mo. Kailangan kitang ilagay sa isang ligtas na lugar. Saan? May isang ari-arian sa Hilaga, liblib at mahigpit ang seguridad. Dadalhin ka ni Marco ngayong gabi. Gaano katagal hanggat kailangan para maresolba ito? Mga araw baka linggo. Nanigas ang panga niya. Pasensya na, Aurora. Ipinaako sa iyo na magiging ligtas ka sa akin at ngayon ay nanganganib ka dahil sa akin. Pinagmasdan ko ang mukha niya, nakikita ko ang kaguluhan sa ilalim ng kontrol. Hindi na ito pinagplanuhan. Totoong takot ito, totoong pagsisisi. Sige, pupunta ako, sabi ko. Pero may ipapangako ka sa akin, kahit ano. Ibalik mo ng ligtas ang batang babae, kahit ano pa ang kailangan. Bahagyang lumambot ang ekspresyon niya. Gagawin ko, ipinapangako ko sa iyo iyon. 2 oras ang lumipas, nasa loob ako ng isang SUV kasama si Marco at 2 iba pang tauhan sa seguridad na nagmamaneho pahilaga sa dilim. Hinalikan ako ni Luca sa noo bago ako umalis, isang napakalambing na kilos na nagpatulo ng luha sa aking mga mata.
Ingat ka, ang bulong niya. Bumalik ka sa akin. Ang ligtas na bahay ay isang kubo sa Catskills, malayo at maganda. Sa sumunod na linggo, nag-iikot-ikot ako sa mga silid nito, gumawa ng mga resipe para may magawa at naghintay ng mga update na dumarating sa pamamagitan ng nakakainis na malabong mga text mula kay Luca. May progreso, magtiyaga ka, nakikipagnegosasyon, huwag kang mag-alala, malapit nang marisolba. Sa ikawalong araw nakatanggap si Marco ng tawag. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa tensyado tungo sa ginhawa. Ligtas ang babae. Inaasikaso ni Ginoong Rosie ang mga huling detalye kay Clove. Maaari na tayong bumalik sa lungsod bukas. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Nag-aagawan sa loob ko ang ginhawa at pag-asang makita siya. Gusto kong makita si Luca para makumpirma na hindi siya nasaktan. Para itigil ang pagpapanggap na ang koneksyon namin ay isang kasunduan lang. Dahil sa isang punto sa 3 buwang ito, tumigil na ako sa pagpapanggap. Umibig na ako sa kanya. Tunay, nakakatakot na nahulog ako sa mapanganib na lalaking nag-alok sa akin ng proteksyon at nagbigay ng napakarami pang iba. Bumalik kami sa townhouse kinabukasan ng hapon. Ipinapasok ako ni Marco sa loob, ngunit ito'y bakante. Wala ang mga tauhan, tahimik ang mga silid. Nasaan ang lahat? Binigyan ni Ginoong Rosie ng araw na pahinga ang mga tauhan. Nasa itaas siya, naghihintay sa iyo. Umakyat ako sa ikalimang palapag sa unang pagkakataon sa pribadong teritoryo ni Luca. Bukas ang pinto ng silid tulugan niya. Nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa akin, nakasuot pa rin ng damit niya kahapon. Mukha siyang pagod, sugatan, pero buo. Lumiko si Luca, at ang ekspresyon sa mukha niya ay ikinabawi ang hininga ko. Hilaw, mahina, hubad sa anumang depensa, Aurora. Tumawid ako sa silid at sumalpok sa kanya. Pinalot ko ng braso ang kanyang baywang, humigpit ang pagkakakapit. Yumakap siya sa akin, nakabaon ang mukha niya sa buhok ko, bahagyang nanginginig ang katawan. Akala ko mawawala ka sa akin, bulong niya. Nagbanta si Victor na magpapadala siya ng mga tao para sa'yo. Kailangan kong siguraduhin na napakalayo mo, napakalayo, at naprotektahan ka ng hindi ka maaabot ng kahit sino. Nandito ako, ligtas ako. At ganun din ang batang babae, nasa pamilya na siya. Hindi na muling magbabanta si Victor sa sinumang mahalaga sa akin. Tumayo ako ng sapat para makita ang mukha niya. Anong ginawa mo? Ano ang kinakailangan? Hindi siya nagbigay ng paliwanag pero nakita ko ang kapalit sa kanyang mga mata. Kahit ano pa man ang ibig sabihin ng kinakailangan, may naagaw ito sa kanya. 3 buwan na ito, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Ang kasunduang ito hindi na naging pagpapanggap sa paglipas ng panahon. Para sa akin man lang, itinaas niya ang kanyang mga kamay para yakapin ang mukha ko. Hinahaplos ng kanyang mga hinlalaki ang pisngi ko. Hindi ito kailanman naging pagpapanggap para sa akin. Mula pa noong unang sandali sa elevator, akin ka na. Kailangan ko lang hintayin na mapagtanto mong gusto mong maging. Gusto kong maging. Hindi para sa proteksyon, hindi para sa kaligtasan, kundi dahil ikaw ay ikaw at ako ay ako at sa paanuman ay bagay tayo. Hinalikan niya ako noon, malalim at nagmamay-ari at labis na malambing. Lahat ng pinigilan namin sa loob ng mga buwan ay bumuhos sa halik na iyon. Lahat ng pagpipigil at pagnanasa at takot ay nagbago at naging koneksyon. Nang sa wakas ay maghiwalay kami. Kapwa humihingal ng malalim, idinikit niya ang kanyang noo sa akin. Manatili ka sa akin. Hindi dahil sa kasunduan. Manatili ka lang. Gaano katagal? Magpakailanman. Kung tatanggapin mo ako. Naalala ko ang mga libro ng resipe ng lola ko. Ang bilin niya na huwag aksayahin ang aking talento para pagyamanin ng iba. Pero hindi kailanman sinubukan ni Luca na gawing mas maliit ako. Binigyan niya ako ng espasyo para lumago, ng mga mapagkukunan para mangarap, ng proteksyon para umunlad. Oo, ang payak kong sagot. Magpakailanman. 18 buwan nang lumipas, nakatayo ako sa aking panaderya. Ang matamis na kanlungan ni Aurora pinagmamasdan ng pila ng mga kostumer na umaabot pa sa labas ng pinto. Tinulungan ako ni Luca na makahanap ng perpektong lokasyon. Ibinigay ang paunang puhunan at ipinakilala ako sa mga tamang tao, pero ang negosyo mismo ay akin na itinayo sa mga resipe ng aking lola at sa sarili kong determinasyon. Nakasandal siya ngayon sa counter, nagnanakaw ng isang makaroon habang hindi ako nakatingin. Para sa mga customer yan. Saway ko nang hindi naman galit. Mahalagang customer ako, ang pinakamahalagang customer mo.
Hinawakan niya akong mahigpit, hindi alintana ang pulbos ng bulaklak na dumikit sa apron ko. Nasabi ko na ba sa'yo kamakailan kung gaano ka kahanga-hanga? Hindi sa nakaraang oras. Kung ganoon, overdue na ako. Hinalikan niya akong marahan, kahanga-hanga ka, Aurora Rosie. Bagong-bago pa rin ang pakiramdam ng pangalang yun, kakaiba at kamangha-mangha. Tahimik kaming nagpakasal, 6 na buwan na ang nakalipas. Kami lang at iilang malalapit na kaibigan. Walang seremonya, walang ayos, 2 taong nagkita sa elevator at nagpasiyang magkita araw-araw pagkatapos noon. Ginang Rosie, nandito na ang appointment ninyo sa 3:00. Tinawag si Maria mula sa likuran. Siya na ngayon ang manager ng kusina ko matapos niyang iwan ang staff ni Luca para tulungan akong buuin ang pangarap ko. Ang kritiko sa pagkain, tanong ko ng kinakabahan. Ang kritiko sa pagkain na tiyak na magugustuhan ang lahat ng lulutuin mo dahil napakagaling mo? Lubos kang may kinikilingan at tama ka pa. Pinalaya niya ako ng may pag-aalinlangan. Hahayaan na lang kitang mag-isa. Tayo lang sa hapunan ngayong gabi. Perpekto. Umalis siya at bumalik ako sa aking mundo, lumilikha ng magagandang bagay gamit ang aking mga kamay, binubuo ang buhay na hinangad para sa akin ng aking lola. Isang buhay kung saan hindi ko kailangang pumili sa pagitan ng kaligtasan at pagiging malaya. Isang buhay kung saan ang mapanganib na lalaking aking nasalubong sa isang desperadong hapon ay naging aking kapareha, aking tagaprotekta, aking minamahal. Minsan, ang pinakamagagandang bagay ay nagmumula sa pinakamasamang sandali, mula sa pagkapanik at pagtakas, at sa isang elevator na naipit kung saan nagbago ang lahat. Mula sa pagtakbo ng diretsyo sa mga bisig ng lalaking, matagal ko nang tinatakbuhan. Kahit bago ko pa man malaman na siya ay umiiral.